Hirap na lalaki ang nakaupo at kumakanta sa kalye upang kumita ng pera para sa kanyang ikinabubuhay, ngunit nang hindi siya nakatingin, biglang lumitaw ang isang magnanakaw at kinuha ang kanyang kaunting mahalagang pera. Nakita ito ng lalaki at agad na humabol sa magnanakaw, ngunit sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa isang hukay. Tumingala ang lalaki sa gilid ng hukay at nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Napakahirap para sa kanya na muling magkatawang tao, ngunit kailangan pa niyang maranasan ang isang kinasusuklamang buhay. Pagkatapos, may taong nagtambak ng lupa sa hukay. Nang imulat ni Dujan ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang napakaluho na lugar. Mukhang siya ay nasa eroplano. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa tabi niya at sinabi kay Dujan na siya ay patay na. Ngunit matapos marinig ito, nanatiling kalmado si Dujan. Inakala niyang nasa eroplano siya patungo sa langit. Naisip pa niya kung kakaunti lamang ba ang namamatay sa mundo ng tao nitong mga nagdaang araw, ngunit sinabi ng matanda na hindi siya isang mensahero mula sa langit. Ang matandang lalaki ay dumating upang makipagkasundo kay Dujan. Totoong patay na si Dujan. Maaaring ipagkaloob ng matandang lalaki ang tatlong kahilingan ni Dujan, ngunit kapalit nito ay ibebenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo pagkalipas ng 10 taon. Matapos marinig ito, tumawa ng malakas si Dujan. Para sa isang tulad niya na walang laman kundi ang sariling katawan, walang dahilan para ipagbili ang kaluluwa. Sinabi pa ni Dujan na nagkamali ng tao ang matanda, ngunit tiyak na may dahilan kung bakit pumunta ang matanda sa kanya. Siyempre, may solusyon ang matanda. Pinaalala ng matandang lalaki kay Dujan ang sinabi ng kanyang asawa. At nang uminom si Dujan ng isang baso ng alak, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang malungkot na buhay. Sa pagkakataong yun, kumuha ang matanda ng isang makapal na libro at sinabi na maaari niyang tulungan si Dujan. Kaya't agad nilagdaan ni Dujan ang kanyang pangalan. Mula noon, tuluyan ang nagbago ang kanyang buhay. Pagkagising ni Dujan, muli siyang tila kasing bata ng isang binata. Alam ni Dujan ang kapalit na kailangan niyang bayaran paglipas ng 10 taon. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang lasapin ang kasalukuyang buhay. Hindi naglaon, naging tanyag na mga awit si Dujan. Alam niyang may kinalaman ito sa kasundo ang kanyang nilagdaan. Mabilis lumipas ang 10 taon kaya inihanda niya ang lahat upang protektahan ang kanyang kaluluwa. Inabot ng 50 taon ni Dujan bago matagpuan ang matandang lalaki na nakipagkasundo sa kanya. Nalantad na ang matanda ay ngayon ay chairman ng isang malaking kumpanya. Inanyayahan ni Dujan si Chairman Beck na pumunta sa bubungan. Inalis ni Dujan ang kanyang Amerikana at tumambad ang isang baluti sa ilalim. Hinugot niya ang espada at dahan-daang lumapit kay Chairman Beck. Pinuri ni Chairman Beck si Dujan sa kanyang mahusay na paghahanda. Sinabi ni Dujan na ginamit niya ang lahat ng ipon upang mabili ang baluti at espada. Kaya't pinaalalahanan niya si Chairman Beck na huwag siyang hawakan dahil ang baluti ay kaya siyang protektahan sa panganib. Tinanong ni Chairman Beck kung 5 araw na lamang ang natitira, ngunit ayaw nang makarinig pa ni Dujan mula sa kanya. Agad ipinakita ni Dujan ang ebidensya ng katiwalian ni Chairman Beck upang makipagkasundo, ngunit hindi ito ininda ni Chairman Beck. Sinabi nitong pareho lamang sila ni Dujan. Si Chairman Beck ay isa rin sa mga lumagda sa kasunduan. At ngayong araw ay huling araw ng kasunduan. Pinayuhan ni Chairman Beck si Dujan na huwag nang subukang ayusin ito sapagkat walang mangyayari. Mabilis kumalat ang balita ng kamatayan ni Chairman Beck. Ang kanyang kinahinatnan ay nagdulot ng matinding takot kay Dujan. Nang makita ni Dujan ang kasunduang may kanyang pirma, agad niya itong pinunit at sinunog. Hindi papayag si Dujan na matulad siya kay Chairman Beck. Bigla, may kumatok sa pinto. Pagpasok ng tao, iniabot nito ang isang liham. Pamilyar na si Dujan sa ganoon. Ipinakita ng oras sa liham na 3 araw na lamang ang natira. Nagkunwaring kalmado si Dujan at tinanong kung ano ito. Tinanong naman siya ng tao kung ayaw ba talaga niya itong makita. Dahil ang taong nagsusunog ng kasunduan ay karaniwang gustong makita siya. Nagulat si Dujan at nagtanong kung siya ba ay isang demonyong nangongolekta ng mga kaluluwa. Sinabi ni Taekang na oo. Si Taekang ay isang demonyo. Inabot pa niya ang kamay ni Dujan upang magpasalamat, sapagkat sa loob ng 3 araw ay iaalay ni Dujan ang kanyang kaluluwa kay Taekang. Agad tumakbo si Dujan sa cabinet. Sa loob nito ay naroon ang mga simbolong inihanda niya upang itaboy ang masasamang espiritu sa loob ng 10 taon. Nagsaboy din si Dujan ng asin at bigas kay Taekang. Ngunit nanatiling nakabitin sa hangin ang asin at bigas. Sinabi ni Taekang na hindi siya karaniwang demonyo kaya walang epekto sa kanya ang asin at bigas. Naghagis pa si Dujan ng bawang kay Taekang, ngunit agad niya itong sinunog. Pasarkastikong sinabi ni Taekang na larong pambata lamang ito. Alam ni Dujan na mamamatay pa rin siya. Sa gabing yun, patuloy niyang tinitignan ang liham. Ang bilang sa loob ay nagsimulang magbago at naging 2 araw na lamang. Hindi inaasahan ni Dujan na mababaliwala ang 10 taon niyang paghahanda laban sa demonyo. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi. Ngunit wala nang maaaring gawin upang mailigtas pa ang sitwasyon. Napilitan si Dujan na bayaran ang kapalit ng kanyang naging desisyon. Ngunit may nangyari na nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang sitwasyon.
Nang araw na yun, pumasok si Dujan sa isang kapihan at nakita niya ang isang dalaga na tumutugtog ng musika. Naalala niya ang kanyang sarili. Noon, tahimik lamang siyang nakaupo sa kalye at tumutugtog ng musika. Ngunit ang susunod na sinabi ng babae ay nagpausisa sa lahat. Kumakanta siya ng kantang bagong inilabas ni singer Dujan. Ngunit inilahad niya ito noon sa lahat bilang kanyang sariling likha. Bagaman medyo kakaiba ang ekspresyon ng lahat, sinubukan pa rin niyang kantahin ang buong kanta. Pagkatapos, pinakinggan ng kanyang matalik na kaibigan si Yikyang ang kantang bagong inilabas ni Dujan. Labis na nagulat si Yikyang dahil malinaw na ito ay kantang siya mismo ang lumikha. Ngunit ngayon naging bagong kanta na ng iba, kaya't hinabol ni Yikyang si Dujan upang questionin ito. Nang marinig ni Dujan, agad siyang nagalit. Tiyak na hindi niya kinupya. Ngunit nang lumingon at umalis si Dujan, labis na nalito si Yikyang. Kung magkatulad lamang ang isang kanta, maaaring sabihin isang pagkakatulad lamang. Ngunit kung magkatulad na ang dalawang kanta, hindi na ito may tuturing na pagkakataon lamang. Inisip ni Dujan na sinadya ni Yikyang na magsimula ng gulo sa kanya, kaya hindi na niya pinansin. Ngunit nang makauwi si Dujan, patuloy pa rin siyang nag-alala. Madalas siyang nananaginip ng banda. Pagkagising niya, nagsimula siyang gumawa ng mga komposisyon. At lagi niyang naramdaman na siya ang lumikha ng kantang yun. Lumabas na ang lahat ay sanhi ng demonyo. Tumingin si Yikyang sa kantang siya mismo ang lumikha at nakaramdam ng labis na kawalang magawa. Hindi na matiis ng matalik na kaibigan ni Yikyang, kaya ibinigay niya ang telepono mula 10 taon na ang nakalipas. Noon, inawit ni Yikyang ang kantang yun sa kanyang matalik na kaibigan. Ni-record ito ng kaibigan niya at malinaw pa ang oras. Pagkatapos, sinabihan niya si Yikyang na dalhin ang teleponong yun at hanapin si Dujan upang kausapin. Sa kalagitnaan ng gabi, tumunog ang doorbell ng bahay ni Dujan. Bagaman nagduda, binuksan pa rin niya ang pinto. Ngunit kakaiba, wala namang tao sa labas. Nang lumingon si Dujan, siya ay pinalo at nawala ng malay. Nang dumating si Yikyang sa bahay ni Dujan, nakakita siya ng dugo. Tumingin siya pasulong at nakita si Dujan na bumagsak sa isang putikan ng dugo. Dinala si Dujan sa ospital. Ngunit dahil sa sobrang pagdurugo, hindi siya nailigtas ng doktor. Dumating ang doktor at sinabi kay Yikyang na maghanda siya sa isip. Bago pa man makareact si Yikyang, tinakpan ng doktor si Dujan ng puting tuwalya. Bigla, nagbago ang heart rate monitor. Biglang nagising si Dujan, na labis na ikinagulat ng mga doktor. Hindi pa nila ito naranasan noon. Lumabas na ang isang lalaki na nakasuot ng suit noong gabing yun na binugbog at dinala sa ospital si Dujan. Ang lalaking yun ay si Taekang. Nagbago ang mga mata ni Taekang at natakpan ng itim na usok ang buong katawan niya. Lumapit si Taekang kay Dujan at sinabi na kung wala ang kanyang pahintulot, hindi siya maaaring mamatay. Nang matapos magsalita si Taekang, agad siyang umalis. Hindi inaasahan, ang demonyong si Taekang ay isang sikat na aktor. Pagkagising ni Dujan, lumabas siya ng ospital at nakatagpo si Yikyang na labis ding nagulat. Pagbalik ni Dujan, tiningnan niya ang liham sa kanyang kamay. Isang araw na lamang ang natitira. Alam din ni Dujan na kaya ni Taekang ibalik ang patay sa buhay, ngunit malinaw na hindi niya kayang labanan ang ganitong uri ng demonyo. Marahil ay kailangan na lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa oras na ito, hinanap ni Taekang ang katawan ng aktor dahil nagustuhan niya ang pakiramdam ng pagpupuri. Ang mahanggan ng lahat ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Sa oras na yun, tinanong ng host ang mga manonood kung nais nilang marinig si Taekang kumanta. Kaya sa backstage, nagsimula si Taekang magprakti ng pagkanta. Nang makita na siya ay masamang kumanta, nagbigay ng mungkahi ang assistant na magpanggap na mahimatay kapag siya ay nasa entablado. Pagkatapos ng lahat, dating estudyante sa musika si aktor Taekang, kaya nag-alala ang demonyo. Wala nang silbi ang magprakti ng pagkanta ngayon. Samantala, niyakap ni Dujan ang urn at malakas na umiyak. Ito ang urn ng abo ng kanyang minamahal na pusa na inalagaan niya sa loob ng 2 taon. Pagbalik ni Dujan sa bahay, nadiskubre niyang may pumatay sa kanyang pusa. Agad na natunto ng pulis ang suspect. Pumasok si Dujan at tinanong kung sino ang pumatay, ngunit tahimik lamang at umiwhistle ang suspect. Nandoon din si Yikyang. Biglang naalala ni Yikyang na narinig niya ang tunog ng whistling noong gabing yun nang hanapin niya si Dujun, at hawak ng taong yun ang isang bakal na tubo. Agad niyang naunawaan na ang taong yun ang pumatay. Kahit madilim, sigurado siya. Hindi iniintindi ng salarin, ngumiti lamang siya ng sarkastiko. Nang makita ni Dujan na walang konsensya ang salarin, labis siyang nagalit. Hindi maintindihan ni Dujan kung bakit saktan ang isang inosenteng pusa. Ngunit sinabi ng salarin na nakakaistorbo ang pagmiyaw ng pusa sa paglalaro niya ng laro. Galit na kinuha ni Dujan ng isang upuan upang hampasin siya. Ngunit tinanong siya ng salarin kung magkano ang gusto niyang kompensasyon. Binalaan ni Dujan na huhampasin niya ito at pagkatapos ay gagamitin ang kanyang card upang bayaran. Nang marinig yun, natakot ang salarin at agad tumakbo palayo. Ngunit agad siyang pinabagsak ni Yikyang sa lupa. Sa pagkakataong ito, nanatili siyang nakahiga. Tinanong ni Dujan si Yikyang kung bakit siya hinanap noong araw na yun kahit hindi pa sila magkakilala.
Kinuha ni Yikyang ang kanyang telepono at ipinakita ang oras ng pagre-record. Nais lamang niyang patunayan na hindi niya muling inawit ang kanta ni Dujan. Dahil sa sinabi ni Yikyang, lubos na nagalit si Dujan. Pagkatapos nito, minura ni Dujan si Taekang bilang isang manloloko. Lumabas na gumamit si Taekang ng maruruming paraan upang matupad ni Dujan ang kanyang pangarap. Isa itong mapanlinlang na kasunduan. Ngunit sinabi ni Taekang na sapat na ang pagkakamit ng resulta. Sa sandaling yun, napagtanto ni Dujan na lahat ng kanyang mga kanta ay kinopya lamang. Hindi niya kailanman ginawa ang ganitong kaiyahiyang bagay sa buong buhay niya. Sinabi ni Taekang na siya ay responsable lamang sa pagtupad sa kasunduan, kaya wala siyang pakialam sa ibang usapin. Nagalit si Dujan, iniisip na sinira ni Taekang ang kasunduan at ang pangako. Ngunit ang paggalit sa demonyo ay tiyak na walang magandang kahihinatnan. Agad na hinawakan ni Taekang si Dujan sa leeg at kinaladkad siya papunta sa impyerno. Sinabi ni Taekang kay Dujan na maaari nilang tuparin ang kasunduan ngayong araw. Ngunit sinabi ni Dujan na may halaga pa siya. Totoo nga, nabighani si Taekang matapos marinig yun. Ginamit ni Dujan ang pagkakataon at sinabi na maaari niyang turuan si Taekang na kumanta. Umakyat si Taekang sa entablado, ngunit sa katotohanan, si Dujan ang kumakanta sa likuran para sa kanya. Sikat na aktor na si Taekang, at ngayon dahil sa magandang tinig, mas lalo pa siyang pinuri. Dahil dito, binigyan niya si Dujan ng isa pang pagkakataon. Ang kondisyon ay kailangan ni Dujan na makahanap ng ibang tao na papalit sa kanya na pipirma sa kasunduan. Sa ganitong paraan, magiging malaya ang kaluluwa ni Dujan. Ngunit nang isipin niya ito, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Plano ni Dujan na gawin ito ng pabaya upang pahabain ang oras. Ngunit nang bumalik siya sa kumpanya, masayang ipinakilala ni Chairman Lee ang bagong direktor. Ang taong yun ay si Taekang. Nang makita ni Dujan si Taekang, agad siyang kinabahan. Maging si Director Sojung ay nagulat at natigilan. Sinubukan niyang magpakalma, lumabas na si Taekang ang dati niyang kasintahan. Habang dumadaan si Taekang kay Sojung, binati niya ito. Ngunit kumilos si Taekang na tila hindi niya ito kilala at naglakad lamang ng dir-diretso. Inisip ni Sojung na galit pa rin si Taekang sa kanya. Kaya kusa niyang inamin na naging abala siya noon at madalas siyang nakakalimot sa kanya. Nang araw na yun, nang malaman niyang magtatanghal si Taekang, nagdala siya ng mga bulaklak upang batiin ito. Gayunpaman, kumilos si Taekang na parabang hindi niya kailanman nakilala si Sojung. Hindi maintindihan ni Sojung kung paano, matapos silang umibig ng 5 taon, kaya niyang maging ganoon kamalamig. Lalong nagalit si Sojung habang nagsasalita. Siya ay umiyak at ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sapatos ni Taekang. Ang mga luhang ito ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi inaasahan. Ginaya niya ang ugali ng tao at pinahid ang kanyang luha. Hindi pa rin alam ni Sojung na ang taong nasa harapan niya ay isang demonyo na nabuhay ng 500 taon. Ginagamit lamang niya ang katawan ng aktor na si Taekang upang tuparin ang kanyang layunin. Ang kanyang misyon dito ay maghanap ng mga taong nawalan ng pag-asa. Tutuparin niya ang mga pangarap nila kapalit ng kanilang kaluluwa. Sa oras na ito, may isang lalaki at isang babae na nagrereklamo tungkol sa kanilang itsura. Sinabi ng babae na ang pagiging mataba ay nagdudulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Hindi lamang siya pinapuna, kundi nahihirapan din siyang yumuko upang gupitin ang kanyang mga kuko sa paa. Sinabi ng katulong ni Taekang na natagpuan nila ang tamang tao. Ipinakita ni Assistant Kang sa kanila ang kasunduan at pinapirma sila. Pagkalipas ng 10 taon, kung iaalay nila ang kanilang kaluluwa, ipagkakaloob ng demonyo ang anumang kahilingan nila. Pagkatapos, sa isang iglap mula kay Taekang, tumalon ang babae sa lawa. Inakala ng lahat na may nalunod kaya sila ay nagtakbuhan upang tumingin. Ngunit wala ni isa ang tumulong. Nagsimulang magbilang si Taekang. Biglang nagbago ang lalaki at naging isang malusog na binata. Ang babae naman ay nagkaroon ng payat at kaakit-akit na katawan. Tumalon ang mga lalaking nasa paligid ng lawa upang iligtas siya. Maging ang matandang lalaki na halos hindi makatayo ay tumakbo papunta kay Taekang. Ang mga kaluluwang ito ay napaka-ordinaryo. Sa oras na ito, dumating na ang panahon para makipagpalit ng kaluluwa si Dujan. Kung makakahanap si Dujan ng isang taong handang ipagpalit ang kanyang kaluluwa katulad niya at pipirma sa kasunduan, maaari niyang tabyusan ang kanyang kaluluwa. Kaya nagsimula si Dujan na maghanap ng mga taong nawalan ng pag-asa. Bagamat marami ang kaawa-awa, hindi sila kusang magrereklamo. Nang si Dujan ay naging hurado sa isang patimpalak sa pagkanta, may isang kalahok na nakahuli ng kanyang pansin. Inakala ni Dujan na ito na ang desperadong taong hinahanap niya. Dinala niya ito kay Taekang at sinabi na nakita na niya ang taong yon. Nasabik ang kalahok sapagkat inakala niyang pinapirma na siya. Tiningnan ni Taekang ang taong ito mula ulo hanggang paa at napagpasyahan niyang hindi pa rin ito kwalipikado. Kinabahan si Dujan at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Taekang na siya ay isang level 4 na kaluluwa. Mas mababa ang marka ng kaluluwa ng taong ito kaysa sa kanya. Kailangan ni Taekang ng isang level 1 kaluluwa. Tinanong ni Dujan kung paano ito masusukat.
Pagkatapos, pinalo ni Tae-kang ang kanyang mga daliri kay Assistant Kang. At nagsimulang magsabi ng saloobin si Assistant Kang. Sinermonan niya si Tae-kang dahil sa masama niyang pagkanta sapagkat isa siyang hayop na walang emosyon. Sinubukan pa nga ni Manager Kang na sampilan si Tae-kang ng ilang beses. Nang snap ni Tae-kang ang kanyang mga daliri muli, bumalik sa normal si Assistant Kang. Sinabi ni Tae-kang na ito ay isang normal na kaluluwa, ngunit iba ang level 1 soul. Kahit na snap ni Tae-kang ang mga daliri, hindi magsasalita ang level 1 soul. Dahil ang iniisip sa loob at ang kilos sa labas ng isang level 1 soul ay pareho. Nang lumabas si Dujun para kumain kasama ang kanyang mga kasamahan, lihim niyang tinasa ang antas ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit wala ni isa ang angkop. Pagbalik sa bahay, nag-isip siya kung saan makakahanap ng level 1 soul. Kaya pumunta siya sa banyo habang nag-iisip. Binuksan niya ang kurtina at nakita ang isang babae na naglilinis sa banyo. Hinawakan niya ang ulo nito upang hindi ito makalingon at makita ang kanyang katawan. Lumabas na si Kyung ay ipinadala rito upang magtrabaho bilang katulong ng employment agency. Inisip ng kasama ni Dujun sa kwarto na talagang mahirap ang sitwasyon nila. Ipinakita ni Kyung ang kanyang resume at sinabi na huwag mag-alala dahil hindi niya nakita ang anumang bagay kanina. Napahiya si Dujun at sinabi lang na hindi niya kailangan ng katulong ngayon. Ngunit sinisi siya ng kasama niya sa pagiging walang puso. Ang isang taong kailangang magtrabaho bilang katulong ay tiyak may dahilan. Ang pangungusap na ito ang nagpapaalala kay Dujun ng salitang desperate. Ito ang taong hinahanap ni Tae-kang. Nakita rin ni Dujun noon si Kyung na nahimatay dahil sa pagod. Posibleng siya nga ang level 1 soul na kailangan ni Tae-kang. Kaya agad siyang pumunta kay Tae-kang at sinabi na nakakita siya ng desperadong tao na posibleng level 1 soul. Ngayon, kailangan lang ni Tae-kang na i-check. Kaya pumunta sila sa cafe kung saan nagtatrabaho part-time si Kyung. Bagaman hindi masyadong palakaibigan ang ekspresyon ni Kyung kay Dujun, kumilos pa rin siya ng maayos. Tinanong niya kung ano ang gusto nilang inumin. Sadyang pinahirapan ni Dujun si Kyung. Sinabi niya na dapat alam niya ang gusto ng mga bisita. Tumakbo siya sa bahay ng iba para maglinis ng walang pahintulot. Tinanong din niya kung ano ang iniisip niya na iinumin nila. Nang nagdala si Kyung ng tubig, sinabi ni Dujun kay Tae-kang na i-check ito. Snap ni Tae-kang ang mga daliri at biglang sinabi ni Kyung ang kanyang iniisip. Medyo kinakabahan si Dujun dahil baka sabihin niya kung ano ang nakita niya sa banyo. Ngunit sinabi ni Kyung na talagang gusto niyang kumanta. Natapos ang test, snap muli si Tae-kang at bumalik sa orihinal na estado si Kyung. Labis na nasasabik si Dujun. Nakita niya siya bilang isang anghel na nagsalba sa kanyang kaluluwa. Sabik na sinabi ni Dujun na tiyak ito ay level 1 soul. Habang nasa sasakyan pabalik, muling nag-isip si Tae-kang. Hindi kailanman magkakaroon ng level 1 soul ang mga tao. Ngunit hindi kayang palampasin ni Dujun ang pagkakataong iligtas ang kanyang sarili. Patuloy niyang pinaninindigan na si Kyung ay level 1 soul. Sinabi ni Tae-kang kay Dujun na itigil ang walang saysay na trabaho. Maliban kung mapapapirma ni Dujun si Kyung ng kontrata mismo, malalaman niya ang level ng kaluluwa niya. Ito lang ang paraan. Pagkatapos, ginamit ni Dujun ang dahilan na kulang ang kanilang bahay sa mga katulong. Kaya inupahan niya si Kyung upang gawin ang trabaho. Sa ganitong paraan, madalas silang magkita. Nagpaplano si Dujun sa susunod na hakbang. Tinanong niya si Sojung kung may plano ba siyang kumuha ng bagong tao. Pinayuhan siya ni Sojung na huwag mag-alala tungkol sa iba. Sinabi rin ni Dujun na may nakakita siyang may talento kamakailan, kaya bukas bibigyan ng pagkakataon na mag-perform sa stage sa likod ng pangunahing singer. Nagalit si Sojung at sinabi kay Dujun na huwag na siyang istorbohin. Dahil abala si Sojung, wala nang magawa si Dujun kundi gumawa ng paraan. Kaya pumunta siya kay Tae-kang at hiniling na aksidentihin ang singer na si Rain. Nang sabihin niya na may performance bukas, sinabi ni Tae-kang na hindi yun ang kanyang estilo. Palagi ring nakadikit si Rain kay Tae-kang at humihiling na makipag-dinner. Nang bahagyang hawakan ni Tae-kang ang kamay ni Rain, nagsimula itong magsabi ng iniisip niya. Pagkatapos, hindi na matiis ni Tae-kang, snap ang mga daliri, at bumalik sa normal si Rain. Nagulat siya at hindi maintindihan kung bakit mainitin ang kanyang ugali. Sinabi ni Dujun kay Tae-kang na may isang bagay na dapat bantayan kay Rain, kapag may napupusuan na lalaki, hindi siya bibitiw. Labis itong ikinatakot ni Tae-kang. Tumanggap si Rain ng tawag mula kay Tae-kang upang mag-dinner. Hindi makapaniwala si Rain na siya ang nag-imbita. Kaya agad siyang pumunta at nagsimulang umakto ng cute. Tinanong niya kung alam ba ni Tae-kang na may performance siya, at sinabing pumunta siya upang i-cheer. Ngunit sinabi ni Tae-kang na mahusay na siya at hindi kailangan ng suporta. Nagkunwari siyang hinaplos ang kanyang pisngi na nagpabilis ng tibok ng puso ni Rain. Naghintay pa siya ng halik. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tae-kang na ikinatakot ni Rain hanggang sa mahimatay. Ang gusto lang ni Tae-kang ay mawala ang damdamin ni Rain sa kanya. Pagkatapos, tumanggap ng tawag si Sojung mula kay Rain, umiiyak at nagsabing napilayan ang kanyang bukong-bukong at kailangan i-hospitalize.
Galit na isinara ni Sojung ang telepono. Mag-uumpisa na ang show sa loob ng 2 oras at libu-libong tao ang naghihintay. Nagmungkahi si Dojun ng solusyon. Siya ay magtutungo sa entablado ng mag-isa ngunit kailangan niya ng isang tao upang magkoordina. Pagkatapos, sinabi ni Sojung na hindi siya maaaring pumunta sa entablado upang magkoordina kasama niya. Tiniyak ni Dojun sa kanya na magpahinga na lamang sapagkat nakahanap na siya ng paraan. Hindi niya alam na ito ay bahagi ng plano ni Dojun. Tumanggap si Yikyang ng tawag mula kay Dojun. Sinabi nito sa kanya na agad bumili ng mga suplemento para sa kalusugan at salaming pang-araw at pumunta sa kanya. Agad siyang dumating sa lugar ni Dojun. Matagal na siyang naghihintay para sa kanya. Matapos ibigay ang mga bagay at aalis na sana siya, sinabi ni Dojun na inumin niya ang gamot. Sinabi nito na ito ang kanyang pagkakataon, at mula rito ay maaari nang magsimula ang kanyang pangarap sa musika. May sariling layunin din si Dojun. Lumabas si Yikyang bilang pangunahing bokalista. Tumugtog si Dojun ng tugtugang pandagdag para sa kanya. Napakasigla ng atmosfera sa mga manonood. Sa papuri ng tagapagpadaloy ng palabas, naging tanyag na mga awit si Yikyang sa isang gabi lamang. Agad na nakilala ni Taekang na ito ang layunin ni Dojun. Binalaan ni Taekang si Dojun na wala na siyang maraming panahon na natitira. Sa oras na yun, hindi niya dapat aksayahin ang kanyang pagsisikap. Ngunit tiyak si Dojun na si Yikyang ay isang antas isa na kaluluwa. Sinabi ni Taekang na hindi na niya guguluhin ang plano ni Dojun. Sa katunayan, lihim ding tina-target ni Taekang si Yikyang. Isang 18 taong gulang na binata ang may malaking tumor sa katawan. Upang makatakas sa sakit, hinanap niya ang demonyo. Nais niyang ipagpalit ang kanyang kaluluwa para sa 3 kahilingan. Una, alisin ang tumor sa kanyang katawan. Ikalawa, maging mayaman. At ikatlo, mamatay ang kanyang mga magulang sa kamay ng kanyang kapatid, at pagkatapos ay mabilanggo ang kapatid habang buhay. Nang marinig ito ni Assistant Kang, sinabi niya na wala itong halaga sa kalakalan ng kaluluwa. Nagalit ang binata matapos marinig ito. Naniniwala siya na ang pagbili at pagbenta ng kaluluwa ay hindi dapat iniiba. Nagbanta pa siyang magsumbong sa pulisya ng Hong. Sa oras na yon, sinabi ni Taekang na maaari siyang makipagkasundo. Ngunit agad niyang kukunin ang kaluluwa ng binata. Sa katotohanan, wala itong epekto kung kukunin niya ito. Nang marinig yon, agad na pumayag ang binata. Ipinatong ni Taekang ang kanyang kamay sa ulo ng binata at dinala siya sa impyerno. Naging madilim at sira ang mundo sa paligid niya. Puro mga bangkay na naglalakad ang nakapaligid. Ito ay isang mundo na walang kaluluwa. Matapos ipagbili ang kanyang kaluluwa, mamumuhay siya habang buhay sa mundong ito. Labis na nagsisi ang binata nang marinig ito. Mabilis siyang lumuhad upang magmakaawa sa demonyo, ngunit huli na. Naging epektibo ang kasunduan. Ibinabalik siya ni Taekang sa mundo ng tao, ngunit sa oras na iyon ay wala na siyang kaluluwa. Naglakad siya sa kalsada at aksidenteng nabangga ang ilang naglalakad. Nagsimula siyang magalit at murahin sila. Binangga pa niya at sinira ang kanilang mga headphone. Walang interes si Taekang sa kanyang kaluluwa. Nais ni Taekang ng isang antas isa na kaluluwa na hindi makasarili at hindi nagrereklamo. Ngunit napakabihira nito sa mundo. Sa kalagitnaan ng gabi, naglalakad mag-isa si Likyang sa isang liblib na eskinita. Bigla namang bumagsak mula sa langit ang isang perang papel sa harap niya. Yumuko si Likyang upang pulutin ito at tumingin sa langit. Hindi niya alam kung naghihintay siya para sa pangalawang perang papel na bumagsak. Lubos siyang kapos sa pera ngayon. Sinabi ni Taekang kay Assistant Kang na si Likyang lamang ang nasa eskinita. Sino mang tao roon ay kukunin ang perang papel. Walang makakatanggi sa tukso ng pera. Ngunit itinuro ni Assistant Kang ang pader. Lumabas na isinabit ni Likyang ang perang papel dito. Nilagyan pa niya ng tala na natatakot siya sa ulan, kaya inilagay niya ito sa plastic. Sino mang nakawala nito ay dapat kunin ito muli. Nagsimulang magduda si Taekang. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kamay at pinawala ang perang papel. Ngunit sa totoo, nakitaan niya ito ng kasiyahan. Agad umuwi si Likyang at tinawagan ng maraming ulit ang may-ari ng bahay, ngunit walang sumagot. Sinabi ng ahente ng real estate na mag-empake na siya at umalis. Sinabi ni Likyang na kahit ibenta ng may-ari ang bahay, dapat ipabatid ito sa kanya ng maaga. Sinabi ng ahente ng real estate na wala silang magagawa. Malinaw na nakasaad sa kontrata na kung mabenta ang bahay, ang nangungupahan ay kailangang lumipat ng walang kondisyon. Sa huli, pinayuhan siya ng ahente na kung pipirma siya ng kontrata sa hinaharap, dapat niya itong basahin ng maigi. Habang hinihila ni Likyang ang kanyang bagahe at umaalis ng walang tiyak na pupuntahan, bigla namang sinabi ng ahente ng real estate na dumating na ang bagong may-ari ng bahay. Lumabas na si Dojun ang bagong may-ari. Hindi siya natuwa sa taong nasa harapan niya sapagkat alam niyang may binabalak ito. Sinabi niya na hindi na siya kakanta, kaya tigilan na ang ideyang yon. Noong nakaraan, umakyat siya sa entablado upang tulungan ito. Kahit na maganda ang epekto, nagpa siya si Likyang na huwag nang kumanta muli. Patuloy na tinutokso ni Dojun si Likyang, sinasabi na kung magiging artist siya sa kanyang kumpanya, hindi na niya kailangang bayaran ang renta.
Dinala rin niya ang kontrata, sinasabing basahin at pirmahan ito. Ngunit mas matalino si Lee Kyung ngayon. Hindi siya pumirma agad. Bawat salita sa kontrata ay binasa niya, hindi nakaligtaan kahit ang tuldok o kuwit. Labis itong ikinabahala ni Do-jun. Tila may napansin si Lee Kyung na kakaiba sa linya na nagsasabing kailangang ialay ng mga singer ang kanilang kaluluwa sa planner. Nagkunwari si Do-jun na hindi niya alam at tinanong kung saan ito nakasulat. Mali ang pagkakasulat, kaya pinasalamatan ni Lee Kyung si Do-jun sa pag-aalaga sa kanya at sa malaking perang ginastos niya upang mabili muli ang bahay. Tinanggap niya ang kabutihan, ngunit ayaw na niyang ituloy ang pangarap sa musika. Pagdating niya sa bahay, pinagalitan siya ng kanyang ina nang mabigla. Kung magpatuloy siya sa musika, maaaring matuklasan ang kanyang nakaraan at magdulot ng kahihiyan sa pamilya. Kahit ipinaliwanag ni Lee Kyung na kumakanta lang siya para sa iba, sinabi ng ina na isipin niya ang pamilya. Tinanong ni Lee Kyung kung hindi ba siya anak nila, ngunit hindi ito pinansin ng ina. Mahal niya ang musika at gustong mag-perform sa stage, ngunit ngayon kailangan niyang tanggihan ang imbitasyon ni Do-jun. Habang pauwi, inis si Do-jun. Akala niya kung hindi siya level 1 spirit, hindi magiging madali para kay Lee Kyung na magkaroon ng ganitong pagkakataon. Ngunit mapangahas niyang tinanggihan si Do-jun na nagdulot ng malaking problema sa kanyang ahensya. Kumalat ang balita tungkol sa nakaraan ni Lee Kyung, may krimen siya, nakulong, at nang-bully sa eskwela. Labis na nagalit si Seo-jung dahil iniisip ng publiko na artist ng kanilang kumpanya si Lee Kyung. Kailangan munang mapapirma ang kontrata kay Lee Kyung bago ayusin ang ibang bagay. Walang magawa si Do-jun kundi tanggapin na hindi pumayag si Lee Kyung. Sabi ni Seo-jung, responsibilidad ni Do-jun ito. Kahit pirmahan niya ngayon at kanselahin bukas, kailangan pa ring sundin ang proseso. Sa labas ng opisina, nakalapag ang mga parcels mula sa anti-fans na nagbabanta kay Lee Kyung. Nakita rin niya ang balita. Pagkatapos, siya mismo ang nagpunta kay Do-jun at kinuha ang kontrata, sinasabing pirmahan ito para sa kanyang kapakinabangan at matupad ang pangarap. Sa pagkakataong ito, agad siyang pumayag. Pinagtulungan ni Do-jun na pirmahan ang kontrata, hindi alam ni Lee Kyung na may sariling plano si Do-jun. Paglabas ni Do-jun, labis ang kanyang kasiyahan, ang kontratang ito ang makakatipid sa kanyang kaluluwa. Tahimik lang nanonood si Tae-kang sa tabi. Pagdating ni Lee Kyung sa kumpanya, pinuna siya ng mga katrabaho. Sinabi nila na walang hiya siya, ngunit hinikayat siya ni Do-jun na huwag pansinin ang sinasabi ng iba. Ang kailangan lang niya ay patunayan ng kakayahan, at makikilala rin siya. Pinayuhan ni Do-jun si Lee Kyung na direktang harapin ang mga taong mapanghusga. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para batiin ang mga ito, at agad na tumigil ang tsismis. Nakita ni Do-jun na madaling maturuan si Lee Kyung, at pakiramdam niya ay kontrolado niya ang lahat. Biglang may dumating na kakaibang lalaki sa opisina. Namangha ang lahat sa kanyang kagandahan. Si Luka pala, pumunta rito upang mag-apply kay Do-jun at matuto mula sa kanya. Nag-isip si Seo-jung na may problema siguro sa isip si Luka at handa nang tanggihan siya, ngunit tumawag ang telepono at sinabi na kailangan tanggapin si Luka. Bagaman hindi alam kung bakit, pumayag siya. Sinabi ni Seo-jung kay Luka na swerte siya. Kulang pa ang assistant ni Do-jun at agad na nagningning ang mga mata ni Luka. Hindi niya inakala ang ganitong pagkakataon. Nang makita si Do-jun, niyakap niya agad ang kanyang idol. Akala ng iba, malapit silang magkaibigan. Nagulat si Do-jun. Sinabi ni Luka na galing siya sa probinsya ngunit magaling sa musika. Tinanong ni Do-jun kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit hindi sumagot ng direkta si Luka. Sa halip, tinanong niya kung sinabi na ba ng iba na kamukha ni Do-jun si Dong-chon. Nang marinig ito, ayaw na marinig ni Do-jun ang pangalan ni Dong-chon. Mula kay Seo-jun, nalaman ni Do-jun na ang taong nag-alaga kay Luka ay si Chairman Lee. Ang dahilan ay napakayaman ng pamilya ni Luka. Matapos marinig ito, napabuntong hininga si Seo-jun sapagkat nais gamitin ni Chairman Lee ang paraang ito upang kumita ng pera. Pagkarinig nito, tumawa ng malakas si Do-jun. Hindi niya alam na hahadlangan siya ni Chairman Lee. Naging mga estudyante ni Do-jun sina Luka at Lee Kyung. Mahusay ang pagtutulungan ng dalawa. Nakatanaw si Do-jun mula sa labas habang masayang nagtatrabaho ang dalawa. Palihim niyang naisip na dumating sa tamang oras si Luka. Sa ganoong paraan, mas mabilis niyang matatapos ang kanyang plano. Kinabukasan, gumawa si Do-jun ng kanta para kay Lee Kyung. Akala ni Lee Kyung na siya ang may akda ng nilalaman ng kanta kaya labis siyang naantig. Ngunit nais lamang ni Do-jun na gamitin si Lee Kyung kapalit ng kanyang kaluluwa. Biglang dumating si Luka na may dala na pakete. Napagtanto ni Luka na maling bagay ang kanyang dala. Bago pa siya makapagsalita, agawin na ito ni Do-jun mula sa kanyang kamay. Napansin ni Luka na may kakaiba. Pagkalabas, binuksan ni Do-jun ang sulat. Lumabas na yun ay dokumento ng kanyang paglisan sa edad na 63. Hindi makapaniwala si Do-jun na 10 taon nang lumipas ng ganoon kabilis. Ngunit bigla niyang natuklasan na para ito sa kanyang nakaraan, kaya hindi ito maaaring ipadala sa kasalukuyang kumpanya. Nang siya ay lumingon, nakita niyang nakatayo si Luka sa likuran niya. Sinabi ni Luka na hindi ito sulat ni Do-jun.
Nagpanggap si Dujun na baka nagkamali siya sa nakita at itinapon ito. Mabilis na kinuha muli ni Luka at sinabi na nakuha niya ito mula sa kahon ng sulat ni Dongchan. Kahit na nawala na si Dongchan, iniisip niyang kung makukuha niya ang mga bagay na ito ay baka muli silang magkita. Sa sandaling yun, hindi alam ni Dujun kung dapat siyang matuwa o malungkot. Ngunit alam niyang kaunti na lamang ang kanyang oras kaya kailangan niyang madaliin ang pagtubos ng kanyang kaluluwa. Bumili si Dujun ng bagong gitara para kay Lee Kyung. Siya ang susi sa pagtubos ng kaluluwa ni Dujun. Tumawag si Sojun kay Sojung at hiniling na bigyan si Lee Kyung ng pagkakataong magtanghal sa kalye. Nag-alala si Sojung sa kakayahan ni Lee Kyung at kung mabibigo ito, hindi niya mapapatawad si Dujun. Pero hiniling ni Dujun na maghanap pa ng mas maraming mamamahayag. Buong kumpiyansa niyang sinabi na tiyak na sisikat si Lee Kyung. Naghanda ang kumpanya ng entabladong pangkalye. Kinabahan si Dujun dahil nakasalalay dito kung matutubos niya ang kanyang kaluluwa. Dumating na rin ang mga mamamahayag. Ngunit sa oras na yon, nagtatrabaho pa si Lee Kyung bilang part-time sa isang kapihan at naghihintay matapos ang kanyang trabaho. Matapos magtrabaho, magtataksi siya papunta sa lugar ng pagtatanghal. Ngunit siya ay napansin ng grupo ng kabataan at siya ay binugbog. Sinira pa nila ang kanyang gitara. Agad na pumunta si Dujun para hanapin si Lee Kyung at nakita ang grupo ng mga salarin. Nang makita siya, agad silang tumakbo palayo. Tumakbo si Dujun at nakita si Lee Kyung na labis na nasaktan. Alam niya na gawa ito ng demonyo. Walang magawa si Lee Kyung at sinabing marahil ay hindi na siya makakapagtanghal ngayon. Sa oras na yun, naiinip na ang mga mamamahayag kaya halos lahat ay umalis na. Isang mamamahayag pa ang nagbabala kay Sojung dahil napaghintay sila ng walang saysay. Ngunit dumating pa rin si Lee Kyung dala ang naayos na gitara at handang umawit. Kahit umalis na ang lahat, buong seriousness niyang hinawakan ang gitara at inawit ang kanta. Nang marinig ito, dumarami ang mga tao sa paligid. Sa oras na yun, nakikipagtagpo si Taekang kay Sojung. Napansin ni Sojung na ang tao sa harap niya ay maaaring hindi tao. Sinabi ni Sojung na hindi siya si Taekang at tumigil na rin ito sa pagpapanggap. Napatawa ng malakas si Sojung sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganito kapursigido si Taekang sa paghihiganti. Akala niya ay galit pa rin sa kanya ang kanyang nobyo. Sinabi ni Sojung na totoo na iniwan niya ito para sa trabaho, ngunit kailangan ba nitong sabihin na siya ay isang demonyo? Kung nais nitong maging demonyo, dapat magsimula sila muli. Ngunit hindi alam ni Sojung na ang tao sa harap niya ay tunay na demonyo na sumasakop sa katawan ni Taekang. Nang makipagkamay siya sa demonyo, labis siyang naantig. Biglang umulan. Sa unang pagkakataon, nakibahagi si Taekang ng payong sa isang tao, ngunit iniisip lamang niya ang sarili niya. Humabol na lamang si Sojung sa kanya. Sa loob ng daan-daang taon, hindi pa naramdaman ni Taekang ang ganoong dekomportableng pakiramdam. Pagdating sa bahay ni Sojung, tumahol ng tuloy-tuloy ang alaga niyang aso. Sinabihan ni Sojung ang aso na tumigil dahil iyon ang kanyang ama. Ang salitang ama ay nagpahiya ng lubos kay Taekang. Habang gumagawa ng kape si Sojung, sinimulan ni Taekang ang pagtrato sa aso. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inabot ang espiritu ng aso upang patahimikin ito. Ngunit napakalakas ng kalooban ng aso at hindi ito naapektuhan sa kanya. Biglang lumapit si Sojung at kinagat ng aso ang daliri ni Taekang. Nang makita niyang dumudugo mula sa kagat, mabilis na binalutan ni Sojung ang sugat. Napaisip si Taekang habang iniisip ang nangyari kay Sojung. Halos buong araw siyang nalungkot matapos ang hindi inaasahang halik ni Sojung, isang damdaming hindi niya naranasan sa daan-daang taon. Sinimulan niyang suriin ang mga tao at aso, na parehong hindi mahuhulaan, at Assistant Kang ay nagkomento na maaaring tinukso siya ng emosyonal. Nagtaka si Taekang kung bakit sumasakit ang ulo niya, baka lason ba ang bibig ng tao. Ipinaliwanag ni Assistant Kang na ito ay pag-ibig, at doon niya naunawaan ang kakaibang nararamdaman. Sinubukan ni Taekang hawakan ang mga labi ni Assistant Kang, ngunit wala siyang naramdaman, iba ito sa pakiramdam ng hawakan niya ang labi ni Sojung. Nagalit at nagsigawan si Assistant Kang na siya ay lalaki, na tila nakadama ng espesyal na epekto kay Taekang. Nang dumating si Sojung sa kumpanya, nagsimula siyang magalit kay Rayon dahil kinuha ni Ikyang lahat ng posisyon nito. Nang dumating si Taekang, agad nagbago ang pagtingin ni Rayon sa kanya. Sa mata ni Taekang, tanging labi ni Rayon ang pumukaw sa kanyang pansin, kaya hinawakan niya at hinalikan si Rayon. Nagulat si Rayon, ngunit hindi nagreact ang puso ni Taekang, iba kay Sojung. Dito niya napag-isipang baka dati may karamdaman ang kanyang puso. Ipinaliwanag ni Assistant Kang na ito ay dahil sa pag-ibig. Biglang may kidlat na nagpakita sa langit, at naramdaman ni Taekang na may masamang darating. Sa simbahan, sinabi niya sa kanyang ama na lumayo, ngunit hinabol siya nito. Nagalit si Taekang at ipinakita ang kanyang tunay na anyo bilang demonyo, ipinahayag ang sama ng loob sa ama. Dati siyang anghel, at nakita niyang pinatay ng tao ang isang bata. Hindi pinayagan ng Diyos ang interbensyon niya, at namatay ang bata. Doon niya naisip na pareho lang ang Diyos at demonyo, ang mga anghel ay hindi maaaring manghimasok sa mga gawain ng tao.
Dahil dito, tinanggal ang kanyang pakpak at unti-unting naging demonyo, at nagsimula siyang bumili ng kaluluwa ng tao, kasama na si Du Jun. Ngayon, habang nagbabasa ng pahayagan si Du Jun, lumapit siya kay Taekang at tinanong kung alam nito ang nangyari 10 taon na ang nakalipas tungkol kay Hikyang. Hindi sumagot si Taekang, kaya sinuntok siya ni Du Jun, ngunit walang epekto. Ipinaliwanag ni Taekang na lahat ng desisyon ay nasa kamay ni Du Jun, at kung gusto niyang bawiin ang naunang hiling, maaari pa rin. Huminto si Du Jun at nagdadalawang isip tungkol kay Hikyang. Naalala ni Du Jun ang insidente 10 taon na ang nakalipas, nabangga niya ang isang kaibigan na babae pauwi, at hiningi niya ang kompensasyon sa pamamagitan ng isa pang gitara. Biglang hinila ng isang lalaki ang buhok ng babae. Nilabanan ni Du Jun ang lalaki, at sinabi na siya ang ama ni Hikyang, hindi niya alam na iyon ang ama ni Hikyang. Mula noon, unti-unti siyang naging matalik na kaibigan ni Hikyang, at nag-perform sila sa kalye. Isang araw, habang naglalakad, nabangga ni Hikyang ang isang tao at nahulog ang pera mula sa kanyang bulsa. Nang tumingin si Hikyang, wala na si Du Jun. Hindi niya alam na umalis itong mag-isa at inilagay ang pera sa loob ng kanyang gitara. Ngunit hindi alam ni Du Jun na nagdulot ito upang maparusahan si Hikyang. Nakaakusa si Hikyang ng walang katotohanan bilang kasabwat ni Du Jun. Hindi lamang siya kailangang magbayad ng kabayaran, nagkaroon pa siya ng record kriminal. Sa ngayon, ang tanging taong makapagliligtas sa kaluluwa ni Du Jun ay si Hikyang. Labis ang galit ni Du Jun kay Taekang sapagkat ginawa siya nitong walang hiya. Ngunit nais ni Taekang patunayan na pantay ang kasamaan ng lahat ng tao. Pagdating ni Du Jun sa kumpanya, tinawag siya ni Chairman Lee na Dongchon. Nabigla si Du Jun. Naisip niya na yon ay ang kanyang nakaraang katauhan. Ngunit paano nalaman ni Chairman Lee ang bagay na ito? Tiningnan niya ito ng may pag-iingat. Tiyak niyang ang tingin na yon ay pag-aari ni Dongchon. Sinabi pa na ang tindig ni Du Jun ay tulad na tulad sa kay Dongchon. Tumingin ito sa paligid at inilapit ang kanyang mukha kay Du Jun. Nagtanong siya kung anong ugnayan mayroon si Du Jun kay Dongchon. Nakabuntong hininga si Du Jun sa ginhawa. Sinabihan siya ni Chairman Lee na magbulong. Ang tanging nasabi ni Du Jun ay anak. Lubos ang pagkagulat ni Chairman Lee. Sinabi niya na bagaman madalas niyang makalimutan ang mukha ng ibang tao, kailanman ay hindi niya malilimutan ang taong ito. Totoo, anak ito ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos sabihin yon, niyakap ng mahigpit ni Chairman Lee si Du Jun. Agad pagkatapos, sinimulang ikwento ni Chairman Lee sa lahat ng pangyayaring yon. Nahihiwagaan si Hikyang kung ang ama ni Du Jun ay ang mainit ang ulo na lalaki. Lihim na nagulat si Du Jun. Naisip niyang marahil ay dapat sinabi niyang pamangkin siya ni Dongchon. Nagulat si So Jun na itinago ni Du Jun ang pagiging anak ni Dongchon. Ngunit nais malaman ni Luka kung nasaan si Dongchon. Ngayon, nais magsabi ni Du Jun ng kung ano-anong bagay. Ngunit sinabi ni Chairman Lee na hindi ito makakapunta saan man maliban sa paglalagalag. Masiglang niyakap ni Luka si Du Jun at naguluhan ito ng husto. Kalaunan, si Luka ang naging dahilan ng pagbabago ng kapalaran ni Du Jun. Sa gabi, naalala ni Du Jun ang kanyang malungkot na buhay noon. Nagtaka si Du Jun na may taong nakakaalala pa kay Dongchon. Kinabukasan, bumalik siya sa dati nilang bahay. Ngunit kakaiba, may tao roon na palihim na sinusuri ang kahon ng sulat. Agad na tinanong ni Du Jun si Luka kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Luka na ito ang bahay ni Dongchon. Gusto lamang niyang makita kung nakabalik na si Dongchon. Sinabi ni Luka na anak ni Dongchon si Du Jun, kaya tiyak na alam nito kung nasaan ang ama niya. Upang pigilan si Luka sa paghahanap kay Dongchon, mariing sinabi ni Du Jun na hindi na ito nagpakita sa loob ng 10 taon. Iyon ay nangangahulugan na patay na ito. Ngunit lubos na hindi ito pinaniwalaan ni Luka. Iginiit niya na hindi patay si Dongchon. Biglang nakaramdam si Luka ng matinding sakit sa dibdib, hindi na niya makayanan ng pagtayo at tuluyan siyang nawalan ng malay. Agad na dinala ni Du Jun si Luka sa ospital. Nang ipinasok siya sa silid pang emerhensya, tumingin si Luka kay Du Jun. Ang titig na ito ay biglang nagpaalala kay Du Jun sa kanyang dating anak na malubhang may sakit. Ngunit pinakalma niya ang sarili na hindi anak si Luka. Isa sa 3 kahilingan ni Du Jun nang pumirma ng kontrata ay ang pagiging ligtas at malusog ng kanyang anak. Kaya inakala niyang nasa ibang lugar ito at namumuhay ng maayos. Ngunit nang bayaran ni Du Jun ang gastusin sa ospital para kay Luka, may isang nag-aalalang babae na tumakbo papalapit. Tinanong niya kung saang silid ginagamot si Luka. Agad na nakilala siya ni Du Jun, ngunit hindi siya nakilala ng babae. Noon ay mag-asawa sila. Maraming taon na ang nakalipas mula nang magdiborsyo si Du Jun at ang kanyang asawa. Isang beses, napilitan itong puntahan siya. Sinabi ng babae na malubhang may sakit ang kanilang anak. Kung hindi ito maoperahan, mamamatay ito. Ngunit sinabi ni Du Jun na 10 taon na silang diborsyado. Ngayon, bigla siyang dumating upang ipaalam ang tungkol sa anak na hindi niya alam na mayroon siya. Kaya tila katawa-tawa sa kanya ang pangyayaring ito. Ngunit agad siyang binalaan ng kanyang dating asawa sa isang matigas na tinig na kung mangangahas siyang sabihin na hindi niya anak yon, papatayin siya nito.
Pagkatapos noon, naniwala rin si Dujun na hindi nagsisinungaling ang kanyang asawa. Ang biglang paglitaw ng anak ay nagdulot ng kanyang pag-aalala. Sa panahong yun, nakilala ni Dujun ang demonyong si Taekang. Kaya lumagda siya ng kontrata upang ibenta ang kanyang kaluluwa kapalit ng 3 kahilingan. Hanggang ngayon, nang makita niya si Luka at ang kanyang dating asawa sa silid ospital, hindi niya alam kung yun ay isang pagkakataon lamang o lahat ay inayos ni Taekang. Si Taekang ay kasalukuyang naghihirap sa bunga ng kanyang nagawa noong nakaraan. Noong panahong yun, nais muling subukan ni Taekang ang paghalik kay Rain. Gayunpaman, hindi malimot ni Rain ang halik na yun. Naalala rin ni Rain nung huli silang nagharap ni Taekang. Nagliwanag ng kakaiba ang kanyang mga mata, kaya inisip ni Rain na hindi tao si Taekang. Ngunit ang halik na yun ay nagdulot sa kanya ng hindi paglimot dito. Wala nang ibang magawa si Taekang kundi pitikin ang kanyang mga daliri. Agad na nagsalita si Rain ng lahat ng kanyang kaloob-loobang iniisip. Inakala niya na nagpapanggap si Taekang na puwersahang halikan siya sa harap ng iba. Ngayon naman ay nagmamagaling ito sa kanya. Tinanong niya kung nilalaro lamang nito ang kanyang damdamin o dapat ba niyang siya ang maunang humalik. Agad na pitinikan ni Taekang ang kanyang daliri, dahilan upang matauhan si Rain. Matapos halikan ni Sojong si Taekang, naisip niya na parang nakakalason ang mga halik, tila bumasag ang kanyang katahimikan at bumilis ang tibok ng puso niya tuwing iniisip siya. Sa pagkakataong yon, tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Taekang, nakita niya ang taong palaging nasa isip niya, si Sojong. Tinanong niya si Sojong kung may natitirang unang beses, sa pagitan ng magkasintahan, at sinagot siya ni Sojong na pauwi na siya. Kahit hindi niya naintindihan, sumunod siya sa kanya. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang pamilyar na sofa at ang dilaw na aso. Ipinaliwanag ni Sojong na gusto niyang maramdaman niyang parang bahay niya rin ito. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging abala sa trabaho at nangakong maglalaan ng mas maraming oras para kay Taekang sa hinaharap. Dito naramdaman ni Taekang ang mabilis na tibok ng puso at naguluhan sa kakaibang damdamin. Binigyan siya ni Sojong ng listahan ng gagawin, kunin ang mga damit mula sa laundry, ilagay ang natirang pagkain sa refrigerator, pakainin ang aso, at ilakad ito ng kalahating oras kasama ang 2 plastic bag para sa dumi ng aso. Kahit ang demonyo, napilitang maglinis ng dumi ng aso. Ngunit biglang tumunog ang doorbell. Akala ni Taekang ay si Sojong, ngunit lumabas si Rain. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ipinahayag ni Rain na nais niyang ibenta ang kanyang kaluluwa dahil naiinis siya na pinapansin ang mabilis na pagsikat ni Yikyung. Pumunta siya sa coffee cart kung saan nagtrabaho si Yikyung, at tinanong ang vendor, na ama ni Taekang, kung nakasalamuhan na ba niya ang taong bumili ng kaluluwa niya. Nalaman ni Rain na si Taekang ang dahilan ng tagumpay ni Yikyung at nagpasya siyang ibenta rin ang kanyang kaluluwa. Ngunit sinabi ni Taekang na simple at walang halaga ang kanyang kaluluwa. Galit na sinabi ni Rain na kahit ang mga demonyo ay naninilip sa tao. Humingi ng payo si Rain sa ama ni Taekang tungkol sa uri ng kaluluwa, at nalaman niyang ang kailangan ni Taekang ay isang level 1 soul, na sagrado at mahalaga. Nangako si Rain na gagawin niyang level 1 ang kanyang kaluluwa. Samantala, habang nagbabasa si Taekang, natakpan niya ang kanyang mukha nang makita si Rain na dumating sa puting angelic na kasuotan. Tinangka niyang batiin siya, at tinanong kung may pakiramdam siya tungkol sa level 1 soul. Ngunit hindi niya kayang tuparin ang hiling ni Rain dahil ang nais niya ay ang kanyang pagmamahal, na hindi niya maibigay. Sa hating gabi, dumating si Rain sa bahay ni Taekang. Sa pagkakataong yon, dumating si Sojin at nakita si Rain, kaya dali-dali siyang lumapit at tinanong kung bakit narito si Sojin. Sinabi ni Sojin na iniingatan niya ang mga artista ng kumpanya at pagkatapos ay binalaan niya si Rain. Maaaring magdulot ng maling akala ang mga kilos ni Rain. Kapag may lumabas na eskandalo kinabukasan, matatanggal si Rain. Tumingin si Rain sa bag na hawak ni Sojin at tinanong kung naroon din ito upang gumawa ng transaksyon. Inakala ni Sojin na tinutukoy ni Rain ay isang hindi malusog na kasunduan, kaya pinabalik niya si Rain upang magprakti. Pagkatapos ay pinindot ni Sojin ang doorbell ni Taekang. Nang mabuksan ang pinto, agad na inanyayahan ni Sojin si Taekang na uminom. Ngunit sinabi ni Taekang na pagod siya at pinauwi ito. Sinabi ni Sojin na pagod din siya at dumiretso sa loob. Nais ni Sojin na mas mapalapit silang dalawa, ngunit sinabi ni Taekang na kung pagod siya, maaari siyang matulog sa sofa. Pagbalik ni Taekang sa kwarto, sinuntok niya ang kanyang dibdib at sinita ang sariling puso sa walang patid na pagtibok. Bigla niyang narinig ang ingay sa labas. Aksidenteng natapunan ni Sojin ng serbesa ang upuan. Biglang lumitaw si Taekang sa tabi niya at pinunasan ito para kay Sojin. Hindi makapaniwala si Sojin sa kanyang nasaksihan, inisip niyang baka guni-guni lamang yon. Abala si Dujin sa paghahanda para sa pagtatanghal. Natuklasan niyang naroon din si Taekang. Sinabi ni Sojin na bisita si Taekang. Hindi pinansin ni Dujin ang mga salita ni Taekang at tinanong kung pupunta si Luka sa palabas. Hindi naintindihan ni Sojin ang ibig niyang sabihin. Dumating ang isang katulong na nagbalita na nawala ng malay si Luka habang nagdarasal.
Nag-alala si Dujin kung ayos lang si Luka. Nakita ni Dujin ang panghihina ni Luka, kaya tinitigan niya nang may galit si Taekang, ngunit nanatili itong kalmado. Hindi na nakatiis si Dujin at hinila palabas si Taekang. Nagtanong si Taekang kung bakit siya bastos. Sinabi ni Dujin na tiyak na may ginawa si Taekang upang mangyari yun kay Luka. Sagot ni Taekang na ang pandaraya ay gawain lamang ng tao. Binalaan siya ni Dujin na huwag saktan si Luka. Nagkunwari pang nagulat si Taekang at tinanong kung anak ba ni Dujin si Luka. Ibinuhos ni Dujin ang galit at nais niyang sakalin ng lalaking ito. Sa panahong ito, hindi pa kayang tanggapin ni Dujin ang kanyang anak. Inakala rin ni Luka na kalahating kapatid niya si Dujin. Sa ospital, sinabi ng doktor sa ina ni Luka na bumalik ang dati nitong sakit at inirerekomenda ang agarang operasyon. Ngunit tumakas si Luka at ayaw maoperahan dahil hindi pa niya natatagpuan ang kanyang ama. Pumayo ang ina nito na tanging sa pamamagitan lamang ng operasyon magkakaroon siya ng pagkakataon upang hanapin ang kanyang ama. Alam ni Luka na kapag siya'y pumasok sa operating room, wala na siyang pagkakataong lumabas at magpatuloy sa paghahanap. Nang hindi na siya mapapayag, naalala ng ina na sinabi ni Chairman Lee na nasa kanilang kumpanya ang anak ng kanyang dating asawa. Nagpunta ang ina ni Luka kay Dujin. Nang titigan niya si Dujin, agad niyang naisip na kamukha ito ng ama ni Luka. Ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan ng pagpunta roon. Nangako si Dujin na kakausapin niya si Luka upang magpa-opera. Sa katunayan, labis ding nag-aalala si Dujin sa kanyang anak. Noon, dahil sa matinding karamdaman ng anak, nagnakaw siya ng pera upang ipagamot ito, at kalaunan ay pumasok sa isang kasunduan sa demonyo. Inialok niya ang kanyang kaluluwa kapalit ng 3 kahilingan. Ang una niyang kahilingan ay maging malusog ang kanyang anak. Ngunit ngayon, nanganganib muli ang buhay ng kanyang anak, kaya't lubos siyang nag-aalala. Ginamit ni Dujin ang kanyang pagkakakilanlan bilang nakatatandang kapatid upang kumbinsihin si Luka. Sinabi niyang maliit na operasyon lamang yun at walang dapat ikatakot. Nalungkot ng kaunti si Luka, kaya idinagdag ni Dujin na palagi siyang mananatili sa tabi nito. Nakinig si Luka at sumang-ayon. Hindi alam ni Taekang na magbabago ang lahat dahil sa operasyong ito. Pumasok si Luka sa operating room habang puno ng kaba si Dujin sa labas. Hindi niya inasahan ang pinakamasamang mangyayari. Biglang nagkaroon ng aberya sa operasyon at bumababa ang tibok ng puso ni Luka. Lumabas ang doktor upang sabihan ang ina ni Luka na maghanda sa pinakamalala. Patuloy na nagsisikap ang mga doktor ngunit hindi matahimik ang ina ni Luka. Nagsimulang magpanik si Dujin. Hindi niya kayang panoorin na mamatay ang kanyang kaisa-isang anak. Naisip niya si Taekang, ngunit hindi isang kawang-gawa ang demonyo. Bagamat paulit-ulit siyang nakiusap na iligtas si Luka, sinabi ni Taekang na hindi siya maaaring makialam sa bagay ng tao. Nagpatuloy ang pagsusumamo ni Dujin, ngunit tumanggi pa rin si Taekang. Hinawakan ni Dujin si Taekang at nagsabing handa siyang mamatay kapalit ni Luka. Ano man ang nais ni Taekang, gagawin niya, basta't mailigtas lamang ang anak. Ibinato ni Taekang ang kasunduan sa harap ni Dujin at sinabi rito na agad humanap ng antas isa na kaluluwa upang pumirma sa kontrata. Ang tinutukoy ni Taekang ay si Yikyang. Sa mga sandaling yun, nawala na ng pag-asa ang operasyon para kay Luka at 10 oras nang nasa operasyon ang mga doktor. Naluluha si Luka sa pagsisisi dahil maaaring hindi na niya muling makita ang kanyang ama. Pagkatapos ay lumabas ang doktor upang sabihin sa ina ni Luka ang masamang balita. Nawalan agad ng malay ang ina ni Luka. Nang marinig yun, labis ding nasaktan si Yikyang. Ngunit sa kakatwa, wala roon si Dujin. Kaya lumabas si Yikyang upang hanapin si Dujin. Nakita niya itong naglalakad sa ulan at nakaupo sa gilid ng kalsada na para bang alam niyang hindi na maliligtas si Luka. Bagaman hindi alam ni Yikyang ang nangyari kay Dujin, inisip niyang marahil ay naaawa ito kay Luka. Sa katunayan, nakababata ni Dujin si Luka kaya likas lamang na masaktan siya. Sa oras na yun, sinabi ni Dujin kay Yikyang na nais niyang makuha ang kaluluwa nito. Hindi na unawaan ni Yikyang ang ibig sabihin ni Dujin. Alam ni Taekang na determinado si Dujin na kunin ang kaluluwa ni Yikyang kaya nagpasya muna siyang iligtas si Luka. Sa loob ng operating room, naghahanda na ang mga doktor na magligpit at patayin ang mga kagamitan nang biglang pumasok ang isang lalaki. Siya ay ang ama ni Taekang. Kakaiba dahil walang sino man ang nakakita sa kanya. Tinitigan niya si Luka na nakahiga sa mesa ng operasyon at iniunat ang kamay upang haplasan ang ulo nito. Biglang muling nagpakita ng senyales ang heart monitor. Mabilis na ipinabatid ng nurse sa doktor na hindi patay ang pasyente. Nagsimula agad ang lahat upang iligtas si Luka. Hindi alam ni Dujin ang nangyayaring ito. Sinabi ni Dujin kay Yikyang na siya ay nabuhay ng 100 taon kaya inilabas niya ang kasunduan mula sa kanyang bulsa. Inakala ni Yikyang na labis na nasaktan si Dujin kaya niyakap niya ito. Ngunit ang nais lamang ni Dujin ay pirmahan ni Yikyang ang kasunduan sa pagbebenta ng kaluluwa. Sa sandaling malinaw na sasabihin ni Luka na siya ay si Dongchun, biglang may nagbalita na nagising na si Luka. Kararating lamang ni Taekang sa ospital nang muli niyang makita ang kanyang ama. Alam niyang nakialam ito sa pangyayari. Kumpirmado ni Dujin na buhay pa si Luka.
Nagtaka siya dahil wala pa siyang antas isa na kaluluwa ngunit buhay pa si Luka. Gayunpaman, hindi na siya nagtangka pang mag-isip ng malalim. Buhay si Luka kaya natuwa si Dujin. Alam ni Taekang na bagaman hindi niya iniligtas si Luka, naiisip niyang lalapit pa rin si Dujin sa kanya. Napagpasyahan ni Taekang na ang mga tao ay mga hayop na sakim. Napilitan si Taekang na turuan ng leksyon si Dujin. Bumaba si Dujin sa silong upang kumalma at doon niya natagpuan si Taekang na naghihintay sa kanya. Ang isang demonyong nabuhay ng mahigit 500 taon ay hindi basta maaaring paglaruan ng tao. Biglang nagbago ng kulay ang mga mata ni Taekang. Sa sandaling yun, nakadama ng pagsisisi si Dujin. Kinabukasan ng umaga nang magising si Dujin, natagpuan niyang bumalik siya sa kanyang dating anyo. Mura niya si Taekang bilang isang walang kwentang tao. Biglang nakarinig si Dujin ng mga yabag kaya dali-dali siyang nagtago upang hindi siya makita ng kanyang kasamang umuupa. Ngunit patuloy siyang sinundan ng kasama kaya napilitan si Dujin na lumabas. Nadiskubre siya ng kaibigan at nagtanong kung sino siya. Nagkunwari si Dujin na nagkamali siya ng lugar. Pagkatapos sabihin yon, umalis siya. Ngunit napansin ng kaibigan na pamilyar ang kasuotan ng lalaki kaya agad niyang inisip na ninakaw nito ang damit ni Dujin. Walang alinlangan na hinabol niya si Dujin. Agad namang tumakbo si Dujin at naisip na kung alam lang niya, hindi niya sana pinatuloy ang kaibigan. Wala nang ibang pagpipilian si Dujin kundi hanapin si Taekang. Papasok na sana siya nang marinig niya ang pamilyar na tinig. Tinig yon ni Sojong. Tinanong ni Taekang si Dujin kung nais nitong pumasok at kumain kasama nila. Hindi inaasahan, natulog si Dujin magdamag sa isang upuan sa parke. Kumalam ang kanyang tiyan sa gutom ngunit wala siyang sapat na pera. Kaya isang kahon lamang ng candy ang binili niya at naglakad pabalik sa dati niyang bahay. Pagkatapos ay uminom siya ng isang bote ng alak mag-isa. Biglang lumitaw si Taekang at tinanong siya kung nag-enjoy siya. Galit na sinabi ni Dujin kay Taekang na kung siya ang nasa parehong sitwasyon, maiintindihan niya. Ipinapaalala ni Taekang na nagpapaliban lamang si Dujin. Matapos makinig, tinanong ni Dujin si Taekang kung may konsensya pa ba siya. Sinabi ni Taekang kay Dujin na pumirma na sa kasunduan kasama si Hikyong. Walang halaga ang konsensya at mas lalo pa nitong ginagawang mabuhay si Dujin sa takot. Humiling si Dujin na bigyan pa siya ng kaunting oras. Nangako si Dujin na dadalhin niya kay Taekang ang kaluluwa ni Hikyong. Bago pa matapos magsalita si Dujin, pinutol na siya ni Taekang at sinabing matagal na siyang naghihintay. Sinabi ni Taekang kay Dujin na huwag mag-alala dahil siya ay nagpoprotekta lamang sa kaluluwa nito. Kapag wala ang kaluluwa, mas mabilis at mas tiyak na makakakilos si Dujin, at madali para sa kanya na makipagtuos kay Hikyong upang makuha ang antas isa na kaluluwa. Pagkatapos ay pumalakpak si Taekang at tumaas ang itim na usok. Nang tumingin si Taekang ng minsanan, biglang nabura ang isipan ni Dujin. Nang magising si Dujin, natagpuan niyang nakahiga siya sa isang kama. Higit pa rito, ang kanyang anyo ay muling nagbalik sa kabataan. Alam niya na ito ay hindi isang panaginip. Alam din niya na siya ay isang taong walang kaluluwa. Tunay nga, ang kanyang mga mata ay mas malamig at walang emosyon. Kahit sa pagmamaneho, siya ay nagmamaneho ng mabilis dahil wala siyang pasensya. Kahit sa pagparada, kailangan niyang sakupin ng 2 puwang. Ito ay pagpapakita ng isang makasariling tao na walang kaluluwa. Nang makauwi si Dujin, nakita niya na may bisita sa kanyang bahay. Agad na tinawag ni Chairman Lee si Dujin na Dongchan. Tinanong din ni Chairman Lee si Hikyong kung alam niya na si Dujin ay isang matandang higit sa 60 taong gulang. Agad na binalaan ni Dujin si Chairman Lee na hindi pa niya pinupunan ang kanyang ikatlong hiling. Kung aakalain ni Chairman Lee na gumawa ng anumang bagay, gagawin ni Dujin na maligaya ngunit miserable ang buhay niya. Tunay nga, ang mga taong walang kaluluwa ay walang takot. Nang ngayon, nag-alala si Hikyong para sa kanyang kapatid. Kaya nagtakda si Dujin ng oras upang makipagkita kay Hikyong upang tulungan siyang ayusin ang lahat. Sa katunayan, ang kailangan ni Dujin ay ang antas isa ng kaluluwa ni Hikyong. Ipinagmamalaki ni Taekang na siya ay nagtagumpay. Ngunit nang bumaba si Taekang sa kotse, bigla niyang naramdaman ang panganib. Sa sandaling yon, nakita si Taekang ni Sojong. Nang hindi niya alam, isang matandang babae na naglalakad sa kalye ay biglang pinindot ni Taekang sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ngunit ang matandang babae ay ngumiti ng may pang-uuyam. Agad na nagalit si Taekang at sinakol ang matandang babae. Pagkatapos, namula ang kanyang mga mata. Agad na ipinakita ng matandang babae ang kanyang tunay na anyo. Sinabi ni Taekang na dahil siya ay dating kasamahan niya, palalampasin niya siya ngayon. Pagkatapos, itinapon niya ito palabas. Agad na muling naging matandang babae ang dalaga. Hindi inaasahan, lahat ng ito ay nakita ni Sojong. Hindi alam ni Sojong kung ano ang nangyari sa kanyang kasintahan. Pagbalik, agad na kinuha ni Sojong ang sedative. Sigurado siya na siya ay may halusinasyon. Upang makumpleto ang kasunduan kay Taekang, dinala ni Dujin ang kontrata para sa pagbili ng kaluluwa. Nais ni Dujin na samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon ni Hikyong upang ibenta ang kanyang kaluluwa.
Ngunit sinabi ng katulong kay Yi Qiang na si Dojin ay si Dongchun at ang bumibili ng kaluluwa ay si Taekang, isang demonyo na naninirahan sa anyong tao. Ang pangungusap na ito ay nagpapaalala kay Yi Qiang ng isang serye ng kakaibang mga kilos ni Dojin. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi niya na. Wala nang alam si Dojin. Malapit nang lumabas si Dojin nang makita niya si Luca na pupunta sa kanya. Tinanong ni Luca si Dojin kung bakit siya pumunta upang hanapin ang kanyang ina. Kaya ngayon, pinilit ng ina ni Luca na bumalik siya sa Amerika. Kahit na hindi gusto ni Dojin si Luca, itinuturing pa rin niya si Dojin bilang kanyang kapatid. Ngunit dinala pa rin ni Dojin si Luca sa ospital. Nakiusap si Luca kay Dojin na hayaang makita niya ang kanyang ama kahit isang beses. Simula pagkabata, ilang salita lamang ang nasabi ni Luca sa kanyang ama. Ngunit sinabi ni Dojin na kahit anak ni Dongchun si Luca, hindi niya tatanggapin si Luca bilang kanyang nakababatang kapatid. Bukod pa rito, hindi rin itinuturing ni Dongchun si Luca bilang kanyang anak. Kahit na malamig si Dojin, patuloy na nagmamakaawa si Luca sa kanya. Ngunit nanatiling mariin si Dojin at sinabi kay Luca na umuwi na. Pagkatapos, pinanood ni Luca si Dojin na nagmamaneho palayo. Patuloy na hinabol ni Luca siya. Sinabi ni Dojin kay Luca na itigil ang paghahabol sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ni Dojin na hindi na siya hinahabol ni Luca. Sa wakas, nakaramdam ng ginhawa si Dojin. Tinawag ni Dojin si Yi Qiang upang itanong kung nasaan siya. Sinabi ni Yi Qiang na pupunta siya upang hanapin si Luca dahil kakarinig lamang niya ng kakaibang kwento. Tinanong niya ito kung siya ay isang lalaki na nagngangalang Dongchun. Naiinis si Dojin at tinawag si Chairman Lee na bastos. Dahil alam ni Dojin na tanging si Yi Qiang lamang ang maaaring nagsabi nito sa kanya. Agad na bumaligtad si Dojin upang hanapin si Yi Qiang. Ngunit sa sandaling yon, tumawag si Luca kay Yi Qiang. Malungkot niyang sinabi na hindi na siya kailangan ng kanyang kapatid. Sinabi rin ni Dojin kay Luca na lumayo. Alam ni Yi Qiang na kakasuhan lamang ni Luca at hindi siya dapat masyadong mag-alala. Kaya pinakalma niya ito na huwag pumunta kahit saan. Dadalhin niya ito kagad sa kanya. Pagkatapos, nakita ni Luca si Yi Qiang sa kabilang panig ng kalye. Lumapit siya sa kanya nang hindi pinapansin ang kanyang paligid. Sinabi ni Yi Qiang kay Luca na huwag pumunta rito. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, nabangga siya ng isang sasakyan. Nang makita si Luca na nakahiga at hindi gumagalaw, agad na tumakbo si Yi Qiang papunta sa kanya. Ngunit namamatay na si Luca. Tumatawag si Yi Qiang nang may kawalan ng pag-asa para may tumawag ng ambulansya. Sa sandaling yon, nakita ni Taekang ang eksenang ito. Papunta na siya nang tawagin siya pabalik. Ang tumawag kay Taekang ay isang anghel mula sa Diyos. Pinayuhan ng anghel si Taekang na huwag labagin ang mga batas ng sangkatauhan. May mga taong namatay, kaya sila ay napunta kung saan dapat sila pumunta. Ngunit sinabi ni Taekang na ang kapalaran ni Luca ay nabago ilang araw na ang nakalipas. Kaya wala na siyang karapatang baguhin pa ito. Sa pagkakataong ito, siya ang nagdulot ng aksidente. Kaya hindi susundin ni Taekang ang nais nito. Pagkatapos sabihin yon, pumunta si Taekang upang iligtas si Luca. Ngunit agad na inilipat ng anghel ang kanyang posisyon at tumayo mismo sa harap ni Taekang. Hawak niya ang espada para pumatay ng demonyo at handa nang hampasin si Taekang. Biglang may hamarang sa espada para kay Taekang. Ang taong yun ay ang ama ni Taekang, isang anghel mula sa mga Diyos. Sinabi ng isa pang anghel sa ama ni Taekang na ang pagtatakip para kay Taekang ay katumbas ng pagsabutahe. Sa araw na yun, kailangan ng anghel na mawala si Taekang. Pagkatapos ay tumawag ang anghel ng iba pang mga anghel. Mukhang naghanda na sila bago pa man sila dumating. Alam ni Taekang na kailangan niyang lumahok sa labang hindi niya matatakasan. Kaya iniunat niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang demonyong espada. Labis na nag-alala ang ama ni Taekang para sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang magpapatay si Taekang na parang nababaliw. Ang mga anghel na tinamaan ng kanyang espada ay agad na naglaho. Biglang isang anghel ang humiwa sa likod ni Taekang. Hindi nito agad na pinawala si Taekang ngunit kung muling siya ay masusugatan, tiyak na siya ay mawawasak. Sa oras ng panganib, sinaksak ng ama ni Taekang ang anghel gamit ang espada nito at agad na naglaho ang anghel. Nagulat si Taekang na nilabag ng kanyang ama ang batas ng langit para sa kanya. Ngunit determinado pa rin siyang hindi patawarin ng ama dahil kung hindi dahil dito, hindi sana siya nahulog sa ganitong sitwasyon. Pumunta si Taekang kay Luca na tumigil na sa paghinga. Dumating din noon si Dojun at tinulungan si Luca na tumayo. Tinanong ni Dojun si Gikyong kung ano ang nangyari kay Luca. Biglang napagtanto ni Dojun na patay na si Luca. Tumingin si Dojun kay Taekang at sinabi na walang silbi ang kasunduan ni Taekang. Ipinaliwanag ni Taekang na ito ay dahil sa panghihimasok ng mga Diyos. Galit na sumigaw si Dojun, tinatanong kung paano siya naisahan. Ngunit bago siya makalapit kay Taekang, itinaas nito ang daliri at itinapon si Dojun ng ilang metro palayo. Minura ni Dojun si Taekang bilang walang pusong demonyo. Ngunit sinabi ni Taekang kay Dojun na siya lamang ang makapagliligtas dito ngayon. Agad na kinuha ni Dojun ng kontrata sa pagbili ng kaluluwa at lumuhad sa harap ni Taekang.
Patuloy siyang nagmakaawa na iligtas si Luca. Tumingin si Taekang kay Gikyong at sinabi na siya lamang ang makakatulong kay Luca ngayon. Lumapit si Dujun kay Gikyong at sinabi na ipagbili niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo upang matupad ang tatlong kahilingan. Nang makita niyang hindi natitinag si Gikyong, lalo siyang nabahala. Sinabi ni Dujun kay Gikyong na mabuti ang kanyang kaluluwa kaya dapat niya itong gamitin kapalit ng buhay ni Luca. Hinimok niya itong pirmahan agad ang kontrata. Tumigil si Gikyong upang tingnan si Dujun at saka pumirma. Pagkatapos noon, gumalaw ang mga kamay ni Luca, at bigla siyang naglaho at muling lumitaw sa pasilyo ng ospital. Nakakagulat na matapos suriin ng mga doktor, natuklasan nilang wala siyang pinsala. Hindi rin nila alam kung saan galing ang mga mantsa ng dugo sa katawan ni Luca. Binalaan din nila ang ina ni Luca na bantayan ang kanyang kalagayang psikolohikal. Nababalot din ng dugo si Gikyong. Wala na siyang kaluluwa kaya lahat ng kanyang nakikita ay tila madilim. Sa oras na yun, binati ni Taekang si Dujun sa pagkakalaya nito. Naibalik na rin ang kanyang kaluluwa. Nakita ito ng ama ni Taekang na tahimik na minura si Dujun bilang duwag. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Dujun. Ito ay inayos ng demonyo at noon ay wala siyang kaluluwa kaya napilitan lamang siya. Sinabi ng ama ni Taekang na ibinalik na ni Taekang ang kanyang kaluluwa. Noon lang naalala ni Dujun na tinapak siya ni Taekang sa balikat noong araw na yon. Lumabas na ibinalik ni Taekang ang kaluluwa ni Dujun noong sandaling yon. Kaya ang mga ginawa ni Dujun kamakailan ay sarili niyang kagustuhan. Isang katangiang makasarili na nais patunayan ni Taekang sa kanyang ama. Kahit may kaluluwa, nananatiling makasarili ang tao, kaya iginiit ni Taekang na tama siya. Dahil dito, nang makita ni Dujun si Luca na humahabol sa kanyang kotse, siya ay napaluha. Naramdaman ni Dujun ang matinding pagsisisi, ngunit hindi niya alam na ang kanyang pagiging makasarili ay magdudulot sa kanya ng matinding paghihirap. Dahil pagkatapos mawala ni Ikyang ang kanyang kaluluwa, lubos siyang nagbago. Ang lalaking kagagaling lang sa operasyon ay pinilit lumuhad ng kanyang anak na babae. Wala itong reklamo at agad niyang sinunod ang utos. Nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkakasala ang ina. Ang nakatatandang kapatid sa tabi ay nagpaumanhin. Sinabi niyang kasalanan niya ang lahat kaya lumuhad siya at humiling ng kapatawaran mula sa kapatid. Binalaan ni Ikyang na ipaparanas niya sa kanila ang pagsisisi habang nabubuhay. Pati pagdating sa kumpanya, galit siya at sinermonan ang kanyang boss. Sinabi niya na sa kasalukuyan sa kumpanya ng mga artista, siya lamang ang kumikita kaya kailangan magpakabait si Sojung. Nayamot si Sojung at gustong umakyat upang turuan ng leksyon si Ikyang. Ngunit agad na tumayo si Dujun upang pigilan siya. Sa sandaling yun, biglang pumasok si Rain at agad na sinermonan si Ikyang bilang mababa ang uri. Nagtaka kung bakit naglakas loob si Ikyang na isuot ang mga damit ni Rain. Nais sanang pigilan ni Dujun si Rain na magpatuloy. Ngunit dali-dali siyang tumakbo upang agawin ang mga damit. Dahil dito, naitulak ni Ikyang si Rain sa sofa. Hindi makapaniwala si Rain na naglakas loob si Ikyang na magalit. Maging ang mga gamit ay inihagis niya kay Rain. Tanging si Dujun lamang ang nakakaalam na naging ganito si Ikyang dahil sa kanya. Kaya nagtungo si Dujun kay Taekang upang itanong kung maaari bang ibalik ang kaluluwa ni Ikyang. Kahit kapalit nito ay gamitin ang kaluluwa ni Dujun, tinawanan lamang siya ni Taekang dahil sanay na ito sa mga taong nagsisisi sa kanilang binanggit. Binigyan ni Taekang si Dujun ng isa pang pagkakataong pumili. Sa isang banda ay ang buhay ni Luca, at sa kabilang banda ay ang kaluluwa ni Ikyang. Tinanong ni Taekang kung pipiliin ni Dujun si Ikyang sa pagkakataong ito. Hindi nakakibo si Dujun. Pinalakpak ni Taekang ang kanyang mga kamay at sinabi na muli pa ring pinili ni Dujun na isakripisyo si Ikyang. Matapos mawala ang kaluluwa ni Ikyang, naging malamig siya sa pakikitungo at walang sino man ang nakalalapit sa kanya. Maging ang paborito niyang gitara ay itinapon niya sa basurahan. Napabuntong hininga si Luca at tinanong si Ikyang kung ano ang nangyari at bakit siya biglang nagbago. Tinanong ni Ikyang si Luca kung naniniwala siya sa mga himala. Pagkatapos, nagtungo si Luca kay Dujun. Lumabas na sinabi sa kanya ni Ikyang na lahat ng ito ay dahil kay Dujun. Dahil kay Luca, ipinagbili ni Dujun ang sariling kaluluwa. Pagkatapos noon ay naging si Dujun si Domchul. Nang mabangga si Luca sa isang aksidente, nakiusap ang kanyang ama kay Ikyang na ipagpalit ang kanyang kaluluwa upang mailigtas ito. Sinabi ni Luca na siya ay naghihirap. Kinabahan si Dujun at tinanong kung saan sumasakit at kung dapat bang ipaalam ito sa pangunahing doktor ni Luca. Ngunit humingi ng paumanhin si Luca. Hindi niya naunawaan kung bakit, at tinanong si Luca kung bakit ito humihingi ng tawad. Hindi na inilahad ni Luca ang katotohanan, ngunit tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang ama. Tila alam din ni Dujun ng isang bagay, ngunit kapwa silang hindi ito binanggit. Marahil ay umiira lang isang uri ng pagmamahal ng pamilya na tahimik na isinakripisyo at itinagong mabuti sa puso. Naglakad si Luca sa isang hindi tiyak na landas habang lubos na naghihinagpis. Kaya hinanap niya ang demonyo at nakiusap na kunin na siya upang bumalik sa dati ang kanyang ama at si Ikyang. Sinabi ni Taekang kay Luca na walang silbi ang tapang ng isang bata.
Nang marinig niya ito, agad siyang lumuhad sa paanan ni Tae Kang at nagmakaawa na ibalik sa dati ang kanyang ama at si Hee-kyung. Sinabi ni Tae Kang na ang anyo ni Luka na puno ng gulo ay kawangis ng sa kanyang ama. Walang saysay ang mga ginagawa nito, ngunit sa hindi inaasahan, isang bisitang hindi imbitado ang dumating sa bahay ni Dujun. Ginamit nito ang kapangyarihan upang agad na lumitaw sa harap ni Dujun at inilabas mula sa katawan ang isang sulat na pamilyar sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding pagkalito ngunit tinanggap pa rin ito. Yumuko ang babae at agad na naglaho. Binuksan ni Dujun ang sulat. Nakasaad dito na 10 araw na lamang ang natitira sa 10 taong panahon. Nagalit si Dujun at kaagad na hinanap si Tae Kang. Ngunit ipinaliwanag ni Tae Kang na kung personal na dinala ng tagapag-ani ng mga kaluluwa ang sulat na iyon, nangangahulugan nito na ang pagpirma ni Hee-kyung sa kontrata upang ipagbili ang kanyang kaluluwa ay walang kinalaman kay Dujun. At sa oras na iyon, totoo na ibinigay ni Dujun ang kontrata kay Hee-kyung upang pirmahan. Ngunit dahil nag-alinlangan siya, inagaw ni Tae Kang ang kontrata at itinapon, bago muling pinirmahan ni Hee-kyung mismo. Ibig sabihin, ito ay direktang kontrata kay Tae Kang at walang kinalaman sa tagapamagitan. Nanatiling balido ang kontrata sa pagitan ni Dujun at ng demonyo, at kailangan pa rin niya itong tuparin. Higit pa rito, ang abiso ay mula mismo sa tagapag-ani ng mga kaluluwa kaya hindi ito maaaring baguhin. Nagngit-ngit si Dujun at nangakong kahit maging multo ay hindi niya patatawarin ang mga sangkot. Ngunit may sariling pasanin si Tae Kang. Dumating ang kanyang ama upang hikayatin siyang itigil ang walang saysay na pakikipaglaban sapagkat hindi niya matatalo ang mga Diyos. Ngunit iginiit ni Tae Kang na nais niyang patunayang mali ang mga ito. Sa huli, ipinaalala ng ama na malakas ang kalooban ng mga tao at kailangan lamang nitong ibalik ang lahat ng kaluluwa upang makaiwas sa pinakamalupit na kaparusahan. Ito rin ang dahilan kung bakit bumaba ang kanyang ama sa mundo ng tao upang hanapin siya. Nagalit si Tae Kang at sinabi na mula pagkabata ay hindi kailanman kinilala ng kanyang ama ang kanyang kakayahan, at nais lamang niyang patunayan na siya ay tama. Sa huli, humingi ng tawad ang kanyang ama dahil hindi nito pinahalagahan ang kanyang damdamin. Hindi alam ni Tae Kang kung gaman ang kanyang pakiramdam matapos marinig ang mga yon. Hawak ni Dujun ang sulat na nagsasabing 10 araw na lamang ang natitira at bigla siyang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Naisip niya kung ano ang maaari niyang gawin sa 10 araw na yon. Pagkatapos, nagtungo siya sa katulong ni Tae Kang upang itanong kung saan naroroon ang mga kaluluwa na kinuha nito. Sinabi ni katulong Kang na alam niya, ngunit kahit makuha pa ni Dujun ang kaluluwa ni Hee-kyung, kung hindi sapat ang lakas ng kalooban nito ay hindi pa rin babalik ang kaluluwa sa katawan. Hindi tila nauunawaan ni Dujun, kaya sinabi ni katulong Kang na darating ang araw at mauunawaan niya ito. Ngunit inisip ni Dujun na magkapareho si Assistant Kang at ang demonyo. Mahilig silang mang-asar sa iba, ngunit ang mga salita ni Assistant Kang ay laging makatwiran. Sa sandaling yon, nagmumuni-muni rin si Tae Kang sa kanyang sarili. Nagtaka siya kung totoo ang sinabi ng kanyang ama. Dapat ba niyang ibalik ang mga kaluluwa ng mga makasariling tao? Matagal siyang nag-isip habang tinitingnan ang mga kaluluwang nakolekta niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinaplos sa mga ito gamit ang kanyang daliri. Ilang kaluluwa agad na lumipad palayo. Kung makakabalik ba ang mga kaluluwang ito sa kanilang katawan ay nakasalalay na lamang sa kanila. Kung totoo ang sinabi ng kanyang ama, napakalakas ng kalooban ng mga tao. Ngunit hindi niya alam na upang iligtas siya, pinatay ng kanyang ama ang isa pang anghel. Labag yun sa batas ng langit. Lumitaw ang Diyos upang ayusin ang bagay na ito. Tiningnan niya ang kanyang kotse at naisip na marahil oras na para magpaalam dito. Pagkatapos, itinutulak niya ang pinto at pumasok sa tindahan. Agad na pagkatapos, naglaho ang parehong siya at ang kanyang kotse. Mukhang naisip din ito ni Tae Kang. Sumakit ang kanyang ulo na parang ito ay mabubuwal. Lumuhad siya sa lupa. Alam niya na nawala na ang kanyang ama. Agad na sumakit ng husto ang kanyang dibdib. Matapos mamuhay sa mundo ng tao ng 500 taon, ito ang unang pagkakataon na siya ay umiyak. Hindi pa rin gumagaling ang sugat ni Tae Kang. Ngunit dumating si Sojung upang saktan ang kanyang puso. Bigla niyang natuklasan na ang lalaking nasa harap niya ay maaaring hindi tao. Ang mas nakakatakot pa ay kaya niyang itapon ng mga tao gamit ang kanyang mga kamay. Ang mas kakaiba pa ay kaya ng taong ito na magbago ng anyo bilang matandang lalaki at batang babae. Sino mang makakita sa eksenang ito ay tiyak na matatakot. Kaya't sigurado siya na hindi ito ang kanyang kasintahan sa loob ng 5 taon. Nagtaka siya kung sino ang lalaking nasa harap niya. Pumikit ang lalaki. Hindi alam kung siya ay may pusong sugatan o walang magawa. Ngunit nahulog na siya sa pag-ibig sa kanya. Sinabi niya kay Sojung na sinabi niya na dati na siya ay isang demonyo. Ngunit noon, inakala lamang ni Sojung na galit ang kanyang kasintahan sa kanya. Kaya sinabi niya yon upang sadyang pukawin siya. Hindi niya inasahan na ang taong nasa harap niya ngayon ay talagang isang demonyo. Galit na sumigaw si Sojung na siya ay sinungaling. Pagkatapos sabihin yon, hinila niya ang kwintas na ibinigay nito at itinapon ito sa lalaki. Agad siyang nakakuha ng gasgas sa kanyang mukha. Sinabi niya na itigil na. Sinabi ni Tae Kang na alam niya na walang taong gusto sa kanya.
Ngunit hindi niya alam na ang mga luha ni Sojung ay para sa kanya. Pagbalik, muling nag-isip si Sojung. Kahit gaano man nagalit ang kanyang kasintahan, hindi dapat siya nakaramdam ng kakaiba nang magkita sila. Lumalabas na siya ay isang demonyo na sa loob ng kanyang katawan. Dati, kahit gaano pa siya nagalit sa kanyang kasintahan, kailangan lamang niyang maging cute at agad itong kumakalma. Ngayon, ang damdamin ni Taekang para kay Sojung ay ganap ng naiiba. Ngunit bakit ngayon lamang niya nalaman? Kahit na ang paghihiwalay ay walang kabuluhan sa isang demonyo na nabuhay ng 500 taon, hindi niya maintindihan kung bakit siya nakaramdam ng matinding pangungulila. Bigla, naramdaman niya na may isang tao sa labas. Ngunit kakaiba, nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Nang malapit na niyang isara ang pinto, lumitaw si Sojung. Amoy alak ang buong katawan niya. Sinuntok niya ang dibdib ni Taekang at tinanong kung naririnig ba niya ang kanyang mga salita. Inisip niya na kung ibebenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo kapalit ng tagumpay, mas maiintindihan siya nito. Sa katunayan, matagal na nilang nawala ang pagmamahal sa isa't isa. Sa sandaling ito, dumating ang demonyo upang wakasan ang kanilang relasyon. Kaya kailangan niyang pasalamatan ang demonyo sa kanyang mga kasinungalingan. Sa ganitong paraan, hindi na siya sisihin ang kanyang sarili. Wala na silang utang sa isa't isa. Pagkatapos sabihin ng lahat ng ito, umalis rin si Sojung nang may luha. Nang makita siya sa ganitong sakit, nakaramdam din siya ng matinding pangungulila. Pagbalik ni Sojung sa bahay, nais lamang niyang uminom ng sedative upang makatulog. Ngunit tila hindi siya makatulog. Kaya uminom siya ng ilang karagdagang tableta. Pagkatapos, naging malabo ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Bigla niyang naramdaman na siya ay nakahiga sa mga bisig ng isang tao. Higit pa rito, ito ay isang anghel na nagpapalipad ng mga pakpak. Ngunit kakaiba, nagustuhan niya ang pakiramdam na ito. Hindi niya alam na ito ay totoo at hindi panaginip. Nang magising si Sojung, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital. Nervous na sinabi ni Doojeon na mabuti at natuklasan niya ito sa tamang oras. Ngunit tila ayaw nang magising ni Sojung. Tiyak na alam ni Doojeon na ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Taekang. Nakita ni Doojeon ang mga tao sa paligid niya na isa-isang bumagsak. At inisip niya na ang lahat ay dulot ng kanyang sarili. Kung hindi dahil sa kanyang ambisyon 10 taon na ang nakalipas, hindi sana tinutukan siya ng demonyo. Hindi sana sinundan ng demonyo buong araw at sinaktan ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang gitara at pumunta upang harapin ang demonyo. Mukhang nahulaan ng demonyo na pupunta si Doojeon dito. Pagkatapos, kinuha ni Doojeon ang kanyang sinaunang espada. Nagpasya siyang sirain ng demonyo. Sinabi ni Doojeon sa demonyo na basta mawala ito, babalik sa dati ang lahat. Pagkatapos sabihin yun, pinutol ni Doojeon si Taekang. Hindi alam ni si Doojeon na kapag kanyang pinagalit ang demonyo, magiging napakasama ng mga kahihinatnan. Agad na kumuha si Taekang ng espada mula sa sinaunang panahon. Inakala ni Doojeon na mas malakas ang kanyang espada kaysa sa espada ni Taekang. Ngunit hindi nagtagal, siya ay tinusok sa dibdib. Ang kakaiba ay agad na gumaling ang sugat, subalit na natiling totoo ang kirot. Ipinaliwanag ni Taekang na kahit nais mamatay ni Doojeon ay hindi yun posible. Dahil kailangan pa niyang magdala ng katawan na walang kaluluwa na nabubuhay sa mundong ito. Agad siyang sumuko at nakiusap na siya ay patawarin, sapagkat ayaw niyang mabuhay sa ganoong paraan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Taekang na ang pagpirma sa isang kontrata ay hindi biro, sapagkat sariling pagpili ni Doojeon ang lahat ng ito at kailangan niyang bayaran ang kapalit ng kanyang naging desisyon. Naramdaman ni Doojeon na hindi niya mababago ang sitwasyon, kaya bigla niyang pinutol ang sanga na naglalaman ng mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa na naingatan sa loob ng 500 taon ay agad na lumipad palabas. Natigilan si Taekang at inakala ni Doojeon na siya ay lubos na nasaktan dahil sa pagkawala ng kanyang kaluluwa. Pinagmasdan ni Taekang ang paglipad ng mga kaluluwa sa iba't ibang direksyon. Ang mga ito ay hindi na muling makakabalik. Noong una, gusto lamang ni Taekang na gamitin ang mga kaluluwa upang patunayan ang pagiging makasarili ng tao, at naisip din niya na darating ang araw na ibabalik niya ang mga ito. Ngunit ngayon, naglilipara na ang mga kaluluwa. Kung ang isang tao ay may sapat na lakas ng kalooban, maaaring bumalik ang kaluluwa. Kung wala, mabubuhay ang iba na parang mga zombie habang buhay. Sa kabila nito, ayos lamang si Taekang. Nang matagpuan niya si Sojung na nawala ng malay, mabilis niya itong binuhat papunta sa silid na pang-emerhensya. Bigla niyang namataan ng isang Diyos na hamarang sa kanyang daraanan, na nais siyang parusahan. Sinabi ni Taekang na hintayin siya at tatanggapin niya ang kaparusahan pagbalik, sapagkat dahil sa isang babae ay isinuko niya ang 500 taon niyang paglaban. Pagbalik ni Doojeon, nakita niyang may natitira na lamang siyang 6 na araw bago ialay ang kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Upang maiwasan ang pagsisisi, pinuntahan niya si Chairman Lee na palaging laban sa kanya. Sinabi niya na pinulot ni Chairman Lee ang manuskrito na itinapon niya sa basurahan at ginawang awitin. Bagaman galit siya kay Chairman Lee, mas naramdaman niyang siya ay masaya. Ngunit sinabi ni Chairman Lee na tigilan ang kanyang pagpapanggap.
Sa sandaling yun, nakita ni Dujun ang isang kaluluwa na papalapit kay Chairman Lee. Labis siyang kinabahan, sapagkat nagpapatunay ito na tinatawag ng lakas ng kalooban ang kaluluwa ni Chairman Lee. Tinitigan niya ang naturang tao, ngunit kakaiba sapagkat hindi bumalik ang kaluluwa sa katawan. Biglang nagpagpag si Chairman Lee, kaya agad hinanap ni Dujun sa buong katawan kung saan napunta ang kaluluwa, at lalo siyang nagalit dahil malinaw na hindi pa ito bumalik sa kanya. Sa mga sandaling yon, walang kaluluwa si Yikyang kaya wala siyang gana sa paglikha ng musika at siya ay madaling magalit. Natagpuan niya ang isang bulaklak na dandelion na may kaluluwa, ngunit tila walang nakakakita nito. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay at ang kakaibang bagay na ito ay dahan-daang pamatong dito. Kanina lamang, habang siya ay nasa sasakyan, ito ay lumilipad-lipad sa paligid niya. Hindi tiyak kung dahil siya ay malamig, ngunit tila natakot ito at lumayo. Sa ngayon, si Yikyang ay isang lubos na tanyag na mga awit. Paglitaw niya, agad siyang pinalibutan ng maraming tagahanga, ngunit hindi siya nakaiwas sa pag-atake ng mga anti-fans. Kung hindi siya nabantayan ng kanyang katulong, marahil ay nalagyan na ng itlog ang kanyang mukha. Hindi niya inasahan na sa harap ng lahat ay itataas niya ang kanyang gitnang daliri. Walang sikat na tao ang maglalakas loob na gawin yun. Tanging si Dujun lamang ang nakaalam na ganito si Yikyang dahil sa kanya. Nakita ni Dujun na may 2 araw na lamang siyang nalalabi sa kanyang buhay, kaya kinakailangan niyang itama ang lahat ng pagkakamali niya. Pinuntahan niya si Sojung at hilingin na i-record ang isang video kung saan inaamin niyang kinopya niya ang musika ni Yikyang, dahilan kung bakit siya sumikat ngayon. Kasabay nito, humingi siya ng paumanhin kay Yikyang at sa kanyang mga tagahanga. Mabilis na naging nangungunang paksa ang naturang video. Bagaman wala ng kaluluwa si Yikyang, nang mapanood niya ang video ay nakaramdam siya ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Marahil ay dahil wala na siyang galit sa kanyang kalooban, ginamit niya ang lakas ng kalooban upang tawagin ang kaluluwa at hayaang magsanib ito sa kanyang katawan. Maliyang lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling yon, siya ay isang Yikyang na may kaluluwa. Inanunsyo niya na ito na ang kanyang huling pagtatanghal. Sa ibaba, nagsimula ang mga tagahanga na magbulungan. Naramdaman niya na hindi siya angkop sa buhay ng isang tanyag na tao, ngunit hindi siya titigil sa pagtupad sa kanyang musika. Mula ngayon, kakanta siya ng kanyang mga awitin sa bangkita o sa mga bar. Nagpasya rin si Dujun na iwan ang ingay at ang mundo na kanyang ginagalawan. Walang nakakaalam kung gaano na siya kalayo. Nakatayo si Taekang at naghihintay kay Dujun. Hindi dumating si Taekang rito upang magbukas ng kanyang damdamin. Dumating siya rito para sa trabaho. Mukhang alam na ni Dujun ang layunin ni Taekang. Tinanong ni Dujun si Taekang kung dumating siya rito upang kunin ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Taekang na ang pagkuha sa kaluluwa ni Dujun ang huling misyon niya. Alam ni Dujun na ito ang kanyang sariling pagpili. Panahon na upang tuparin niya ang kanyang pangako. Pagkatapos, iniabot ni Dujun ang kamay ni Taekang. Unti-unting lumabas ang kaluluwa ni Dujun sa kanyang katawan at lumipad sa himpapawid. Walang kaluluwa ang kanyang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya siyang lisanin ng buhay tao. Sapagkat ang mga taong walang kaluluwa ay labis na mainitin ng ulo. Hindi pa nila kayang kontrolin ang kanilang sarili. Nang masalubong ang isang buhawi, agad na nagalit si Dujun. Nagsimulang sampay ng hangin at pati sarili niya ay pinahirapan. Kinuha rin ang demonyo ng mga Diyos. Pagkatapos, nilagyan siya ng mga posas ng mga Diyos. Ngunit ang mga posas na ito ay may bigat na 10 kilo. Pagkatapos, dinala siya ng mga Diyos at iniwan ang isang kaluluwa. Pumasok ito muli sa katawan ni Aktor Taekang. Naibalik rin ni Taekang ang kanyang kalooban. Siya ay isang tanyag na aktor kaya madalas siyang ini-interview ng mga reporter ng eksplosibo. Mayroon ding mga tagahanga na humihiling ng kanyang lagda. Ang humiling ng autograpo kay Taekang ay si Dujun na may matandang anyo. Nang makita ni Dujun ang lagda na ipinirma ni Taekang para sa kanya, alam niya na wala na ang demonyo. Ngunit biglang dumating ang may-ari ng bahay, na ikinagulat ni Dujun at muntik nang tumakbo. Sinabi ng may-ari ng bahay na huwag siyang mangamba dahil dumating lamang siya upang ipaalam na nagbago na ang may-ari. Ngunit ang ikinababahala ni Dujun ay kung tataas muli ang renta. Biglang lumitaw ang bagong may-ari ng bahay. Siya ay si Yikyang. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Dujun kay Yikyang na siya ay iniligtas ng mabubuting nomad. Sa huli, wala ang puso ng demonyo upang kunin ang kaluluwa ni Dujun. Kaya humiling ang demonyo sa isang batang nomad na ibigay ang kanyang kaluluwa kay Dujun. Sa huli, nagkaisa sina Dujun at Yikyang. Ipinaupa niya ang bahay kay Dujun at nagtanghal silang dalawa doon. Ang kinita ay hahatiin sa proporsyon na 7 para sa kanya at 3 para kay Dujun. Ngunit biglang naramdaman ni Dujun na siya ay magkakasakit. Kaya agad siyang tumakbo patungo sa kusina. Inisip ni Yikyang na hindi pumayag si Dujun sa proporsyon ng paghahati ng kita. Pagkatapos, sinabi niya na ayos lamang na hatiin ito sa 6 para sa kanya at 4 para kay Dujun. Lumalabas na nagbago si Dujun at naging isang batang lalaki. Labis na nagulat si Yikyang. Galit na sinaway ni Dujun ang demonyo dahil sa kapabayaan sa trabaho.
Kaya siya ay nagbago bawat araw. Pagkatapos noon, bumuo sila ng isang musikang grupo. Ang isa ay kumuha ng pangalang Ventricle at ang isa ay Atrium. Nangangahulugan nito na ginamit nila ang kanilang puso upang ipahayag ang kaluluwa ng kanta. Dito nagtatapos ang drama. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.